Nagsimula ang kwento na nagtatago sa damuhan si Shinsuke habang ito ay napapawisan dahil balak niyang labanan ang tatlong bandido. Susugod pa lang si Shinsuke ngunit nagulat siya dahil may dalawang naglakas ng loob na lumapit sa bandido. Sinabi ni Tama na kailangan ng mga ito na itigil ang masamang gawain na ito at kumuha ng tapat na trabaho. Natatawa ang mga bandits dahil sinermonan sila ng bata. Nagtataka si Shinsuke kung ang dalawa ay manlalakbay. Sa tingin ni Shinsuke na mayabang ang dalawa. Inutos ng isa sa bandits na manahimik ang dalawa at ibaba ang kanilang mahahalagang bagay. Hinampis bigla ito ni Jinka habang hindi pa ito tapos magsalita. Nagsorry si Jinka dahil hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Nainis ang bandit na hinampis kaya papatayin nila ang dalawa at huhubadan ang mga ito. May binigay si Jinka para sa paghingi niya ng tawad. May lumabas na kamao sa papel na sinuntok ang tatlong bandits. Natatawa si Jinka at tinanong kay Tama kung nakita ba niya kung paano lumipad ang tatlo. Sinuntok ni Tama si Jinka dahil ngayon ay hindi na nila mahahanap kung saan nakatago ang kanilang pinuno. Wala nang magagawa si Tama dahil nangyari na. Sa tingin ni Tama na kailangan nilang patuloy na hanapin ito sa mahirap na paraan. Namangha si Shinsuke sa ginawa ni Jinka at nagtataka siya kung sino sila. Sinundan ni Shinsuke ang dalawa at naramdaman ito ni Tama kaya napatigil ito. Nagtataka si Jinka kung may problema kaya sumagot nang wala si Tama. Habang nagpapahinga ang dalawa ay napansin ni Tama na sinusundan pa rin sila kaya nagmadali itong kumain at kumuha ng bato upang batuhin ito. Inutos ni Tama na magpakita ito at alam niyang nandoon ito. Nagpakita si Shinsuke. Tinanong ni Tama kung sino siya. Sumagot ito na siya ay si Shinsuke Hyudo na isang warrior na naglalakbay. Tinanong ni Tama kung bakit niya sinusundan sila. Tinanong ni Shinsuke na paano gumagana ang teknik na ginamit nila kanina sa mga bandits na iyon. Sumagot si Jinka na hindi niya kailangang malaman ito. Sinabihan ni Jinka si Tama na aalis na sila. Aalis na ang dalawang ngunit pinatigil ito ni Shinsuke dahil alam niya kung saan nagtatago ang kanilang leader. Gusto ni Shinsuke na magkaroon sila ng kasunduan. Inutos ni Shinsuke na sabihin nila kung sino sila. Nagpakilala si Jinka at siya ay isang ascetic sage o Sendo. Nagpakilala din si Tama at siya ay isang fox spirit o Yuko. Sinabi ni Tama na nagkataon na silang dalawa ay magkapatid. Sinabi ni Jinka na ang nakita niya ay talisman sorcery na gamit ang kanyang spirit power. Natatawa si Shinsuke dahil sa tingin niya na nagbibiro sila. Nagpalabas ng ahas si Tama at nagulat si Shinsuke. Binantaan ni Tama si Shinsuke na ipakita sa kanila ang daan ngayon at kung hindi ay ibabato niya ang ahas na ito kay Shinsuke. Nag-okay si Shinsuke na sasabihin niya ito basta huwag siyang takutin gamit ang ahas. Tinapon ni Tama ang ahas sa tabi. Pinapasunod ni Shinsuke ang dalawa sa kanya. Sinabi ni Shinsuke na tinatawag sila na Onikabuto Group, at sila ang pinakakilala na grupo na tulisan sa parteng ito, at ang kanilang pinuno ay ang naka-helmet, at siya ay kasing lakas ng isang Oni, at wala kahit sino man ang nakakita sa kanya na walang helmet, at may usap-usapan na may nakatago itong sungay. Sinabi ni Tama na mukhang marami siyang alam. Sa tingin ni Jinka na mayroon itong hindi makatutuhan ng mga pantasya na magpapakilala siya sa pamamagitan ng paghuli sa mga tulisan na bago matanggap sa serbisyo ng isang Mighty Lord. Tinanong ni Shinsuke na ano ang hindi makatotohanan tungkol dito dahil ito ay isang magandang plano na nagbibigay daan sa kanya sa parehong pagsasanay at mga tagumpay sa kanyang pangalan, at ano ang pinagkaiba nito sa kanila. Tinanong ni Tama na ano ang gusto niyang ipahiwatig, kaya direktang sinabi ni Shinsuke na parehas lang sila. Sinabi ni Tama na naghahangad lang sila ng isang layunin. Tinanong ni Shinsuke na anong klaseng layunin. Ayaw ni Tama ibahagi sa tao na natatakot na may makita na isang ahas. Sinabi ni Shinsuke na nagulat lang siya sa ahas, at maniwala sila o hindi, siya ay maayos gumamit ng sword, at kung gugustuhin niya ay kaya niyang talunin ang mga tulisan na iyon. Narinig ng mga tulisan ito. May lumapit na bandido sa kanila. Nagulat si Shinsuke dahil ang bilis ng mga ito. Okay lang kay Jinka na nangyayari ito dahil wala silang intensyon na magtago. Tinanong ni Tama kung naiintindihan ba niya na ang kanilang layunin dito ay makipag-usap sa mga ito. Tinanong ng pinuno kung ano ang gusto nila. Sinabi ni Tama na may isang bagay siyang sasabihin sa kanya. Sinabi ni Tama na ang ginagawa nila ay mali at ihinto nila ang kasamaan na ito. Nagulat ang lahat at napatawa ang mga bandido dahil pumunta siya dito para lang sabihin sa kanila iyon. Sinuggest ng isang bandido sa boss na patayin na nila ang mga ito. Lalapit sana si Jinka ngunit pinahinto ito ni Tama. Sinabi ni Tama na ang paggawa ng masama ay magdudulot lang ng away, at marahil na kaya nilang gawin kung ano ang gusto nila kapag bata pa sila, pero kapag nakapasok sila sa pagiging matanda ay mauubusan sila ng resources at magugutom,
at nanginginig sa takot na maulit ang kanilang mga nakaraang gawain, ngunit kung ibaba nila ang kanilang mga sword at gagawa ng isang mundo na pag-ibig sa kapwa-tao at pagtutulungan, at hindi na kailangan pumatay o mamatay, at hindi nila kailangan na magnakaw o may magnakaw sa kanila, at magbahagi upang hindi sila magutom, at seguridad sa kanilang pagtanda, at isang buhay na walang humpay na kasiyahan. Tinanong ni Tama sa lahat kung ano masasabi nila at ito ba ay magandang argumento. Nagtataka si Shinsuke na sigurado ba ito at hinanap niya ang mga ito para lang sabihin iyon. Sinabi ng isang bandido na narinig nila ang lahat at lahat ng sinabi niya ay walang kwenta. Sumugod ang mga bandido pero inatake ito ni Jinka. Pinasugod ng pinuno ang iba pa. Tumalon si Tama upang makaiwas at inatake ni Jinka ang mga sumugod. Namamangha si Shinsuke na natatalo ni Jinka ang Onikabuto Group. May susugod sa likod ni Shinsuke, ngunit biglang may tumalsik na kasama ng bandido. Habang natatakot na inatake ni Shinsuke ang bandido, at nagawa niyang masira ang sword nito at ang helmet. Namangha si Tama dahil nagawa talaga niya na mahiwa ang helmet. Sa sobrang natutuwa si Shinsuke na nagawa niya ito, sinugod niya mismo si Onikabuto. May pumihil na kamay sa sword ni Shinsuke, at sinipa si Shinsuke. Naiinis ito dahil nagawa ni Shinsuke na palabasin siya. Nagulat ang mga bandido na ang kanilang boss ay isang halimaw. Pinatahimik nito ang lahat at binantaan na kung sino man sa kanila ang sumubok na tumakbo ay mamamatay. Sinabi ni Tama na isang katawara. Ipinaliwanag ni Jinka na ang katawara ay isang ibang mundo na nilalang, kaluluwa ng namatay, at mga nilalang na nagkatawang tao o hindi isang tao. Tinanong ni Tama kung kaya niyang talunin ito. Sa tingin ni Jinka na malakas ito dahil nagawa nitong magtago ng ganitong katagal at gagamit sila ng spirit transformation. Bumatake ang katawara kaya umiwas ang mga ito. Ginamit ng dalawa ang spirit transformation kaya nagbago ang itsura ni Jinka at Tama. Ipinaliwanag ni Tama na ang spirit transformation ay isang pamamaraan na kung saan ay magkakasundo ka sa isang spirit ng katawara, at bahagyang magbabago ito, at sa sandaling na isuot ni Jinka ang spirit body ay magiging invincible siya. Inutos ng katawara na patayin ang tatlo o kung hindi ay papatayin niya silang lahat. Sumugod na ang mga bandido kay Jinka, ngunit tumalsik ang mga ito. Sa tingin ng katawara na kahit ang isang hukbo ng tao ay wala pa ring silbi. Nagugustuhan ng katawara ang mata ni Jinka, kaya kakainin niya ito. Nagtataka si Shinsuke na lalaban siya gamit lang ang staff na iyon. Sinabi ni Tama na manahimik siya at manood na lang. Umatake ang katawara ngunit naiwasan ito ni Jinka. Ang bawat atake ng katawara ay hindi makatama kay Jinka. Umatake si Jinka ngunit nahawakan ng katawara ang staff. Natatawa ang katawara dahil may iba pa siyang kamay. Tinuod daw ito ni Jinka hanggang sa tumamba ang katawara sa lupa. Nagulat si Shinsuke dahil napakalakas ni Jinka. Nililis ni Jinka ang kanyang kapangyarihan upang ibalik kay Tama. Sinabi ni Tama na ang kinokontrol nito ay isang bangkay. Nagpaalam si Jinka upang dalhin ito sa afterlife. Tinanong ni Shinsuke na bakit nila ginagawa ito na kahit sila ay magkaiba. Sinabi ni Tama na nagkataon na nagustuhan niya ang mga tao, kaya gumawa siya ng habit na alisin sa mga tao na magsagawa ng kasamaan. Sinabi naman ni Jinka na sumama lang siya. Nagulat si Shinsuke na isang yuko na gusto ang mga tao. Sinabi ni Tama na sila ay ang siblings para sa World Reformation at nag-okay si Shinsuke. Sinabi ni Jinka na takasan nila si Shinsuke dahil sinusundan pa rin sila. Sumagot si Tama na okay lang ito. Sinabi ni Shinsuke na wala siyang ideya na nag-e-exist ang katawara at sa tingin niya na makakapasok siya sa nakakamanghang mundo. Pumasok ang dalawa, kaya papasok din si Shinsuke. May nagsasabi na may halimaw sa may daan. Nagtataka si Shinsuke na isang halimaw. Ininform ng lalaki si Shinsuke na nagpapakita iyon sa road ngayong hapon. Kanina may kasama ang lalaki na isang monk. Ang pangalan ng monk ay si Siren ng Dangaisyo. Nandito si Siren para patayin ang Shakugan. Umatake si Siren ngunit wala itong epekto sa Shakugan. Tinapakan ng Shakugan si Siren. Pinakita ng lalaki ang itsura ng halimaw sa lahat. Kinuha ito ni Oho at binigay kay Inga na napag-alaman nila na ito ay isang Shakugan. Naaalala ng lalaki na sinabi iyon ng isang monk na si Siren. Tinanong ni Oho na kilala niya si Siren, kaya sumagot ang lalaki ng oo. Sinabi ng lalaki na iyon ang monk na natapakan ng Shakugan. Nagalit si Oho dahil patay na si Siren. Sinabi ni Inga na pupuksain nila ito dahil sila ay Dangaisyo na isang demon fighting monks. Sinabihan niya ang tatlo na huwag silang makialam. Nagtataka si Shinsuke sa Dangaisyo at nangyayari sa sitwasyon ngayon. Sinabi ni Shinsuke kay Jinka na kung nalaman nila na siya ay isang yuko ay marahil susubukan nilang paksain ito. Sumagot si Jinka na alam na nila.
Sinabi ni Tama na ang Danggaisyo ay isang itinalaga ng warrior monks na may cultivated spiritual power para lumaban sa Katawara, at hindi sila pumapatay ng walang dahilan na kahit na Katawara, at kinakalaban lang nila ay isang Sawari, ang uri na nagdudulot ng banta sa mga tao. Hindi nila nilalabanan ang isang Katawara na kulang sa masamang layunin. Nagulat si Shinsuke na alam niya ang lahat. Sinabi ni Tama na nakakuha siya ng maraming kaalaman dahil nabuhay na siya ng matagal. Hindi makapaniwala si Shinsuke dahil hindi ito mukhang matanda. Habang natutulog ang lahat ay nagising bigla si Shinsuke. Nahalata ito ni Tama. Nagsasanay ng sword si Shinsuke sa labas. Naaalala ni Shinsuke na binubuli siya ng karamihan na bata dahil hindi sila naniniwala na isang samurai ang kanyang tatay kasi mahina si Shinsuke. Nagtataka si Shinsuke kung kaya niya ba na makapatay ng isang Katawara. Sa tingin ni Shinsuke na ang pagkikitang ito ay isang kapalaran, at walang problema sa kanya na kung mapupunta siya sa Danggaisyo o sa Yuko at Sendo, at kung may matutunan siya sa kanila ay maaari niyang mapotemba ang isang halimaw. Nagulat si Shinsuke na parehas sila ng sinabi ni Tama. Natatawa si Tama dahil iyon ang iniisip ni Shinsuke. Sinipa ni Tama si Shinsuke kaya nahulog sa balon. Tinanong ni Shinsuke na gaano na sila katagal nagising, at pinapahinto niya si Tama na basahin ang kanyang isip na walang pahintulot. Sinabi ni Tama na hindi niya kayang magbasa ng isip at nakikita lang iyon ni Tama sa mukha niya. Bumalik na ulit ang dalawa sa pagtulog. Nagising si Shinsuke na wala na sila doon kaya tumakbo ito para makahabol. Nagawa ni Shinsuke na makahabol. Nagulat si Shinsuke na nag-aaway ang dalawa. Pinapalis ni Oho si Jinka at iwanan ang mga ganitong gawain sa Earth sa mga naninirahan sa mundo ng mga tao. Sumagot si Jinka na wala siyang pakialam sa mga gawain ng mga tao, ngunit kung may balak siyang saktan ng isang Katawara ay inaasahan ni Jinka na may maganda siyang rason. Sinabi ni Inga na hindi niya ba nakikita na ang pagpatay sa isang tao ay nagiging masama sa isang tao. Sa tingin ni Jinka na ang tao ang pinakamasama kung sila ay uhaw sa dugo ay patayin na nila ang lahat hanggang sa wala nang natira. Sinipa ni Tama ito para tumigil. Tinanong ni Tama na bakit Shakugan ang tawag sa Katawara na ito, at papayag ba siyang sabihin ito sa kanila. Sinabi ni Oho na inutos sa kanila ng main temple na huwag sabihin ito. Naiisip ni Shinsuke na ayaw talaga ni Jinka sa mga tao kahit na gusto ito ng kanyang kapatid. Biglang dumating ang Shakugan kaya nagulat si Shinsuke. Narinig ito ng apat. Inutos ni Inga na gumawa ng paraan si Oho tungkol sa Ronin na iyon. Naintindihan ito ni Oho. Hindi makapaniwala si Shinsuke na napakalaki nito. Biglang nagsalita ang Shakugan kaya nagulat si Shinsuke na nagsasalita ito. Nakita ng Shakugan si Shinsuke, at sinipa ni Oho si Shinsuke. Magsisimula ng umatake ang dalawa. Nitali ng dalawa ang Shakugan. Namangha si Shinsuke sa ginawa ng dalawa. Natutuwa si Jinka dahil ang kanilang spiritual power ay mananalo ng madali ang Katawara. Nakawala ang Shakugan sa pagkakatali. Inutos ni Tama na tulungan ni Jinka ang dalawa. Ayaw sana tulungan ni Jinka ang dalawa ngunit wala na siyang magagawa kundi tulungan ang dalawa. Sumugod si Jinka upang umatake ngunit na-deflect ito ng Shakugan at umatake sa taas si Jinka. Pinapatigil ng dalawa si Jinka dahil mamamatay ito. Hindi nakikinig si Jinka at umatake pa rin ito. Tinanong ni Tama kung nagdadalawang isip ba si Shinsuke dahil sa napasama siya sa kanila at ito ang mundo na kanilang tinitirhan na ang mundo ng kadiliman. Naglabas ng maraming kamay si Jinka. Napagtanto ni Shinsuke na dito siya magiging malakas at tatalunan ang lahat. Nagulat si Jinka at umiwas ito sa atake ng Shakugan. Namangha si Shinsuke dahil naiwasan ito ni Jinka at biglang tinanong ni Tama kung gaano siya kagaling na tumakbo kaya tinanong ni Shinsuke kung bakit. Biglang tumakbo si Jinka buhat ang dalawang monk at nagulat si Shinsuke na aatake sa kanya ang Shakugan habang ang lahat ay tumatakbo kaya sumunod na rin si Shinsuke na tumakbo. Namangha si Shinsuke kay Jinka dahil paano nakatakbo ito nang may buhat na dalawang tao papunta sa kinaroroonan nila ngayon at sabi ni Tama na mas nakakahigit talaga si Jinka sa mga tao kaya nagtataka siya kung anong uri ng training ang ibinigay ni Kokogetsusai kay Jinka. Nagulat ang dalawang monk at tinanong ng isa na si Jinka ba ay isang apprentice ni Kokogetsusai. Tinanong ni Shinsuke kung sino si Kokogetsusai kaya sinabi ng monk na si Kokogetsusai ay isang sendo na kilala sa kanyang husay sa martial arts, kilala rin sa pagtalo sa maraming mga masasamang sage at spirits at sinasabi rin ng iba na walang tao o katawara ang nabuhay kapag kinalaban nila si Kokogetsusai at tinatawag siyang Phoenix Killer. Namangha nang nalaman ni Shinsuke ang tungkol dito at tinanong ng monk na paano ni Jinka naging master ang halimaw na si Kokogetsusai. Sabi ni Jinka na pinalaki siya ni Kokogetsusai ng bata pa lamang kaya hindi niya alam.
Pinaalala ni Tama sa dalawang monk na mamamatay sana sila sa Shakugan kanina kung hindi sila tinulungan ni Jinke kaya bilang bayani ng dalawa ay mayroon siya hiling at sabihin nila sa kanila ang tungkol sa Shakugan. Pinaalam ni Inge sa kanila na kung malaman nila ang tungkol dito ay pagsisisihan nila ang pag-atake sa Shakugan. Tinanong ni Tama kung bakit kaya sinabi ni Inge na ang Shakugan ay isang tao. Ang Shakugan ay isang spiritually enhanced human at ito ay isang experimental super soldier na ginawa sa main temple ng Dangaisyo. Dagdag ni Oho na ang Dangaisyo ay sinusubukan na ang mga tao ay gawing katawara para mapalakas ang kanilang mga lakas. Tinanong ni Tama kung bakit humantong ito sa ganoong resulta sa Shakugan. Sagot ni Oho na ang farmers na may spiritual potential ay pinag-eksperimentuhan pero ang Shakugan ay nagwala habang ginagawa at tumakas at pagbalik ng Shakugan sa kanilang village ay pinatay niya lahat ng mga ito. Tinanong ni Shinsuke kung bakit niya pinatay ang mga tao sa village at sagot ni Oho na dahil sa pagmamaltrato ng mga tao kay Shakugan nung tao pa lamang ito. Dagdag ni Inge na ang mga katawan ay nadurog kaya hindi nila tiyak kung sino ang mga patay at sigurado siya na gumagala pa rin ang Shakugan doon at tinitingnan kung may nakaligtas. Naina si Shinsuke na ang samurai at ang monks ay trinetratong parang basura ang mga farmers. Tinanong ni Tama kay Shinsuke kung galing ba ito sa pamilya ng mga farmers at nagtataka din si Inge kung bakit mayroon itong sword at tinanong na kinamumuhian ba ni Shinsuke ang samurai. Pinatahimik ni Shinsuke si Inge at sinabi na inaapi ang mga mahihina. Kapag mahina kayang buhay mo ay walang saysay kaya kailangan na magpalakas at maging importante. Sabi ni Oho na hindi nila intensyon na maging ganoon si Shakugan at si Shakugan ay itinakwil kaya akala nila na tinutulungan nila si Shakugan. Nagalit si Shinsuke dahil ang pagtulong ba ay ang paggawa ng isang halimaw at pinakalma ni Tama si Shinsuke. Sabi ni Oho na sa una balak nila si Shakugan na maging miyembro para i-welcome ito sa Dangaisyo at nung nagwala ito ay ang mga pinadalang monks para kuhanin si Shakugan ay namatay kasama ang mga tao at mga civilian sa village. Dagdag ni Inge na hindi na si Shakugan nakaawa-awang biktima kaya kailangan nilang patayin ito. May sasabihin sana si Shinsuke ngunit sinipa ni Tama at sinabi ni Tama na sila na ang bahala. Hindi sumang-ayon si Oho dahil problema ito ng Dangaisyo kaya tinanong ni Tama kung kaya ba nila itong talunin at sinabi ni Oho na oo kung mayroon silang reinforcements ngunit sabi ni Tama na wala silang oras. Dagdag ni Tama kahit na mayroon silang tulong ay magsasanhi lamang ito ng maraming mamamatay. Ipinaubaya ni Inge kina Tama ito kaya nagulat si Oho at sinabi ni Inge na may punto si Tama. Tinanong ni Shinsuke kung okay lamang ba sila sa ganoon dahil ang mga monks ang nagdedesisyon sa lahat kaya sabi ni Jinka na oo. Tinanong ni Shinsuke na papatayin niya ba ito. Tinanong ni Jinka na kailangan niya bang sagutin iyon. Sinabi ni Jinka na sisimulan niya sa pamamagitan ng pag-alam kung sapat na ang puwersa upang patumbahin ito. Nag-spirit transformation ang dalawa. Nagulat si Oho, at namangha si Inge dahil iyon ang secret technique ng Phoenix Killer na si Kokogetsusai na spirit transformation. Nagtataka si Tama na alam niya ito, sumagot si Inge na nakita nila ito sa mga records, at ito lang ang pwedeng makakapantay sa isang enhanced human. Dumating ang Shakugan. Umatake si Jinka ngunit na-deflect ito ng Shakugan. Patuloy na umaatake si Jinka ngunit walang epekto kaya naiinis ito. Sa tingin ni Oho at Inge na nasa advantage at napakatibay ng Shakugan. Nataman si Jinka ng Shakugan. Gumamit ang Shakugan ng napakalakas na beam. Nagulat si Oho kaya ng Shakugan na gumamit ng isang Dangaisyo secret technique na Gushinkan. Sumigaw si Tama na hindi ito sapat kay Jinka. Gumamit si Jinka ng Dokoken at sinuntok niya ang Gushinten kaya ito ay nawala. Patuloy na bumaba ang kamao hanggang sa matamaan ng Shakugan. Nagulat si Jinka dahil nasobrahan siya. Nagulat ang lahat dahil naging tao ang Shakugan. Nagtataka si Shinsuke kung buhay pa ito. Pinapalis ni Oho si Shinsuke dahil kukuhanin niya ang Shakugan. Handang bumunot ng sword si Shinsuke at galit na galit. Sinabihan ni Inge si Oho na babalik na sila. Umalis na ang dalawa at nirelease na ni Jinka ang kanyang spirit transformation. Nagtataka si Shinsuke kung ayos lang ba ito, kaya sumagot ng oo si Tama at huwag siyang mag-alala. Tinawag ni Tama ang Dangaisyo para sabihin na sila na ang susunod at dalhin sila kung saan ang kanilang main temple. Sinabi ni Inge na mayroong 300 na Dangaisyo sa main temple. Sinabi ni Jinka na hindi siya nag-aalala at gagawin niya pa rin iyon kahit na hindi nila sabihin dahil hindi niya gusto sila at natutuwa si Jinka na 300 ang kakalabanin niya. Sinabi ni Inge kung seryoso talaga siya, itanong niya kay Shakugan ang tungkol dito. Binantaan ni Inge na sa susunod na magkikita sila ay asahan nito na makakalaban niya ang kanilang buong lakas. Namulat ang mata ng Shakugan kaya tinanong ni Tama ano ang nararamdaman niya.
Nagtataka si Shakugan kung nasaan siya. Tinanong ni Tama kung kaya ba niyang umupo at umupo si Shakugan. Tinanong ni Shakugan kung tapos na ba ang experimental surgery. Tinanong ni Tama na wala ba siyang naaalala na kahit ano, kaya sumagot ng oo si Shakugan. Tinanong ni Shakugan kung sino silang tatlo. Nagpakilala si Jinka at ipinaalam niya din na siya ay isang sendo. Sinabi ni Shakugan na napakabata niya na bilang isang sendo. Tinanong ni Jinka na maaari niya bang sabihin ang lahat ng naalala niya. Sinabi ni Shakugan na namimitas siya ng ilang gulay at pagka-uwi niya sa bahay ay nakita niya ang kanyang tatay at isang monk. Sinabi ng monk na sumama ito dahil mayroon siya na kailangan nito. Natutuwa ang tatay dahil marami siyang pilak na nakuha. Binabatuhan ng mga ito si Shakugan upang palayasin. Tinanong ng monk kung gusto ba niya ng kapangyarihan. Ininform ni Shakugan sa tatlo na matatapos na ang lahat kapag nagising na siya at dinala sa kabundukan, at pinatulog siya, at pagkatapos ay nagising siya dito. Tinanong ni Shakugan kung ano ang ginagawa niya dito. Sinabi ni Jinka na pagkatapos ng kanyang enhancement ay nagwala siya at tumakas sa Dangaisyu Temple. Nagsorry si Shakugan dahil ginambala niya ang tatlo. Sumagot si Tama na okay lang iyon. Sa sobrang galit ni Shinsuke ay lumabas ito at pumutol ng ilang kahoy. Tinanong ni Tama kung nakita ba niya si Jinka dahil paalis na sila. Sumagot si Shinsuke nang hindi dahil hindi siya dumaan doon. Nahanap na ni Shinsuke si Jinka at ininform niya na handa na si Tama at aalis na sila. Sinabi ni Shinsuke na gumawa ng kaguluhan si Shakugan sa kanyang village dahil sa kagagawa ng Dangaisyu at hindi niya mapapatawad ito. Ayaw aminin ni Shinsuke na hindi pa siya sapat na malakas upang makatulong. Tinanong ni Shinsuke kung pupunta pa rin ito. Sinabi ni Shinsuke na si Shakugan ay hindi isang katawara kundi isang tao na kinamumuhian niya pero patuloy pa rin siyang lumalaban para sa kanya. Sumagot si Jinka na ang Dangaisyu ay tao lamang pero nanghuhuli sila ng katawara. At sa tingin ni Jinka na ang mga ito ay nakakapinsala na peste, kaya gagawin niya sa susunod ay paksain ang mga ito. Tinanong ni Jinka kung natatakot ba siya, kaya sumagot si Shinsuke na hindi siya natatakot sa isang katulad ni Jinka, at mananatili siya sa kanila hanggang sa lumakas siya. Sinabi ni Jinka na hindi nila kasalanan kung mamamatay siya. Akala ni Shinsuke na papatayin siya ni Jinka. Tinanong ni Jinka kung iyon ba, kaya sumagot ng oo si Shakugan. Sinabi ni Shakugan na ito ay weird spot na may bundok sa loob ng temple grounds at may valley na nakadikit sa castle. Sa tingin ni Tama na madali itong puntiryahin. Tinanong ni Tama na ang kastilyong iyon ay kung saan nangyari ang procedure sa pag-enhance sa kanya, at sumagot ng oo si Shakugan. Sinabi ni Jake na para makapasok sa castle ay kailangan nilang dumaan sa main gate, at dumiretso sa gusali na nasa loob, at kikilos sa loob ng kagubatan. Sinabi ni Tama na ang kanilang layunin dito ay bigyan sila ng babala sa paggawa ng hindi makataong eksperimentong ito, at hindi lahat sa kanila ay tiyak na mga gumagawa ng kasamaan, kaya subukan niya lang takutin sila. Naintindihan ito ni Jinka. Sinabihan ni Tama sina Shinsuke at Shakugan na sumama sila sa kanya na obserbahin ang mga bagay sa kabilang bundok na iyon, at nag-okay si Shinsuke. Ininform ni Jinka na mas raramihan niya ang kanyang kakagatin ngayon kaysa sa karaniwan. Nahihiya si Tama na gawin iyon sa harapan ng dalawa kaya tinuro ni Tama ang lugar na gagawin nila iyon. Nakapag-spirit transformation na si Jinka at umalis na ito. Nagulat si Shakugan na naging itim ang buhok ni Tama. Inutos ni Tama na pumunta na sila sa kabilang bundok. Pagdating ni Jinka ay pinagbuksan siya ng gate. Nagulat si Jinka na maraming naghihintay sa kanya. Umaasa si Inge na hindi haantong ng ganito dahil siya ay isa lang bata, at sisiguraduhin nila na ang libing niya ay isa sa mga maaalala. Sumugod na ang mga monks. Natusok si Jinka pero gumamit si Jinka ng Shikigami. Inutos ni Inge sa taas nila. Sinuntok ni Jinka ang mga monk. Inoobserbahan ng tatlo ang mga nangyayari habang si Shinsuke ay hindi niya makita ito. Umatake ulit si Jinka. May bumaril kay Jinka na isang matchlock gun. Si Inge ang bumabaril. Pinabilis ni Jinka ang kanyang galaw habang inaatake ang mga monk. Gumamit ang mga monk ng Gushinten. Tinanong ni Shinsuke na ayos lang ba ang lahat dahil iyon ay isang pagsabog. Nagsorry si Inge na namatay si Jinka sa isang direct hit. Ayos lang si Jinka at gumamit siya ng Dokoken upang suntukin ang mga monk. Naiinis si Inge dahil katulad siya ng kanyang master. Nagtataka si Inge kung hanggang kailan tatagal ang spiritual power nito. Sinabi ni Tama na tapos na ang kaguluhan, at nalinis niya na ang temple at pumasok sa kagubatan. Tinanong ni Shinsuke na mayroon siyang tenga ng tao bukod sa nasa taas ng kanyang ulo dahil siya ngayon ay naka-human form. Sumagot ng oo si Tama at ang kanyang nasa taas na tenga ay isang uri ng pagpapaalala upang hindi niya makalimutan kung ano talaga siya, at nakakarinig siya sa parehas na tenga.
Tinanong ni Shinsuke kung anong mangyayari kung makalimutan niya kung ano siya, at magiging tao ba siya. Sumagot si Tama na ang paglimot ay hindi magbabago sa kanyang likas na katangian, at siya ay isang yuko na may amnesia, at ang tenga ay isang uri ng emosyonal na bagay. Tinanong naman ni Shinsuke na kung mananatili si Jinka sa anyo ng Katawara na gamit ang spirit transformation, at siya ba ay magiging Katawara. Sumagot si Tama na hindi dahil ang teknik na iyon ay hindi kumpleto para maging permanenteng Katawara. Napahinto si Jinka dahil may nakita siyang monk. Tinuro ng isang monk kay Yazen si Jinka. Sinabi ni Yazen na hindi siya humahanga sa main temple dahil hinayaan nila ang bata na manggulo. Ininform ng monk na ang regional branches ang maraming combat experience, kaya ito ay natural. Nag-okay si Yazen at napaisip siya kung iibahin niya ang lokasyon ng laboratory sa isang lugar na walang mang-iistorbo. May nararamdaman si Jinka na kakaiba kay Yazen. Napapaisip si Jinka kung iyon ba ang pinuno ng Dangaisyo. Sinuggest ng monk na siya na ang haharap dito, kaya sumagot si Yazen ng okay. Nagsorry ang monk na siya makakalaban ni Jinka at hindi ito magiging katulad na kanina nitong laban. Nagtatransform ang monk. Sinabi ni Jinka na siya ang isa sa mga tao na may spiritually enhanced. Sumugod na ang monk, at iiwasan ito ni Jinka, ngunit mabilis gumalaw ang monk, kaya nahawakan niya si Jinka. Nakaalis si Jinka dahil gumamit ito ng juuban. Napipilipit ang monk. Napapagod na si Jinka at nakita ito ni Inga at Oho. Tinanong ni Inga na pumunta ba siya doon para magbigay ng hustisya dahil galit siya sa Dangaisyo. Inaamin ni Inga na ang spiritual enhancement na eksperimento ay hindi maganda, pero wala siyang kinalaman doon, at kahit nagawa niya ito ay huhulihin pa rin siya habang buhay. Binigyan ni Jinka ng reward na information ang mga ito dahil nagawa nilang malabanan siya ng ganitong katagal. Sinabi ni Jinka na nandoon siya para nakawin ang lahat ng kanilang research material upang makumpleto ang secret technique ng kanyang master na spirit transformation. Ang pangarap ni Jinka ay wawakasan niya ang pagiging tao at para maging tunay na isang Katawara, at hindi ito isang peking imitation tulad ng kanilang enhanced humans o itong spirit form, at gusto niya maging isang tunay na Katawara. Hindi makapaniwala si Oho na gusto nitong maging Katawara. Umalis na si Jinka. Nagtataka si Jinka kung may sapat pa ba siyang spirit power para tapusin ito. Nakikita na ni Jinka ang castle na sinabi ni Shakugan, at kung saan natatapos ang eksperimento ng spiritual enhancement. Sumugod si Jinka ngunit biglang tumaas ang castle, at may kamay. Sinuntok ng castle si Jinka, at tumalsik sa may bundok. Nagulat si Tama na bumalik ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Tama na natapos na ang spirit transformation ni Jinka. Sa tingin ni Tama na marahil ito ay walang malay o patay na. May dumating na monk sa kinaroroonan ng tatlo. Inutos sa monk na kailangan niyang kuhanin ang babae na patay o buhay. Sa tingin ni Tama na hindi maganda ang sitwasyon nila dahil ito ay isang spiritually enhanced human. Nang narinig ni Shakugan ang enhanced human ay bumalik na ang alaala nito. Nagmakaawa si Shinsuke dahil wala siyang alam sa lahat ng ito, at sila lang ay tatlong magkakapatid na naglalakbay, at siya lang ay isang mahirap na magsasaka at nagdala siya ng sword upang walang umatake sa kanila. Tinanong ni Tama na gagawin ba ng isang mangmang na magsasaka ang lumuhad sa isang halimaw at tawagin itong monk, at mag-isip siya kahit konti. Sinabi ni Shinsuke na sinusubukan niyang tumulong na makatakas sila. Naghanda na ang monk ngunit niyakap ito ni Shinsuke upang magmakaawa na huwag silang saktan. Sinabi ni Tama na tumigil siya sa ginagawa niya at lumayo siya sa kanya. Naiinis si Shinsuke dahil kakasabi niya lang na tumakas na sila o tulungan siya. Sinabi ni Shinsuke na sumama siya upang maging malakas, at ayaw niyang takbuhan ito, at hindi siya katulad ng dati na sa sobrang mahina ay kailangan tumakbo. Aatake na sana ang monk ngunit napahinto ito dahil nakita niya na may nangyayari kay Shakugan. Pinapalis ni Shakugan si Shinsuke. Umalis si Shinsuke at inatake ni Shakugan ang monk. Lalapit sana si Shinsuke ngunit pinapatigil ito ni Shakugan dahil naaalala na niya ngayon ang lahat. Tumakbo palayo si Shakugan. Hahabulin sana ito ni Shinsuke ngunit pinahinto ito ni Tama. Sinabi ni Tama na naalala niya na ulit ang nangyari sa kanya pagkatapos na ma-enhance. Sinabi ni Shinsuke na hindi niya kinokontrol ang sarili niya. Sumagot si Tama na kahit totoo ito ay may memorya pa siya sa mga tao na takot na makita siya sa kanyang anyo ng Katawara, at sigaw habang sila ay namamatay. Hinabol pa rin ni Shinsuke si Shakugan. Naaalala ni Tama na namatay sa tabi niya si Genzo. Nung bata pa si Jinka ay may kasama siya na pupunta sana sa bundok ngunit nakita nila na may war na nagaganap, at babalik na sila kay Kokogetsusai. Gustong manood ni Jinka ngunit hindi pumayag ang Katawara dahil ito ay sobrang mapanganib kaya magmadali silang umalis doon.
Habang naglalakbay ang dalawa ay nakita nila na may katawaran na kinakain ng mga tao. Napansin ng kumakain ang kauri niya at inalok niya ito kumain silang dalawa. Umalis na ang dalawa. Nakita ng mga tao ang katawaran na kumakain at nagmadali ang kasama ni Jinka. Hindi pumayag ang mga ito na makatakas ang kasama ni Jinka. Itinago nito si Jinka at sinabihan na huwag siyang gagalaw hanggang sa ganap na tahimik at magkikita sila mamaya. Nung gabi na ay lumabas na si Jinka at nakita niya ang kanyang kasama na patay na at nalulungkot si Jinka. Nakita ni Jinka na gumagalaw pa ang lalaki kaya kinuha ni Jinka ang sword at pinatay ito. Nagising si Jinka sa may ilog. May nagsalita na pumunta siya doon para makita kung buhay pa ba si Jinka o patay na. Namangha siya dahil nagawa ni Jinka na mabuhay sa atake ni Taizan. Tinanong ni Jinka kung sino siya at si Taizan. Sinabi nito na si Taizan ang nasa castle na nagpalipad sa kanya at ang kanyang pangalan ay si Yazen. Sinabi ni Yazen na nagkita sila nung sa may bundok at naalala ito ni Jinka. Sinabi ni Yazen na kailangan niyang magpadala ng assassin upang patahimikin siya at sinuggest ni Yazen na magpakamatay agad ito kaysa mamaya pa. Nagtataka si Jinka na may tao na kaya siyang kaharapin at sumagot si Yazen na titingnan na lang nila mamaya. Tinanong ni Yazen na kamusta na si Kokogetsusai. Sumagot si Jinka na ang kanyang master ay pumayapa na. Umalis na si Yazen kasi iyon lang ang lahat na kailangan niyang malaman. Hinahanap ni Shinsuke si Shakugan. Sa sobrang pagod ni Shinsuke ay naiisip niya na kailangan niyang bumalik pero hindi ito sumuko. Nitalisod si Shinsuke. Natagpuan na ni Shinsuke si Shakugan. Tinanong ni Shinsuke na bakit siya tumatakbo, kaya sumagot si Shakugan na iwanan siyang mag-isa dahil siya ay isang halimaw, pero hindi sumang-ayon si Shinsuke na siya ay isang halimaw. Pinipilit ni Shakugan na siya ay isang halimaw dahil nakapatay siya ng maraming tao. Sinabi ni Shinsuke na hindi niya gustong patayin ang mga ito at ang mga tao na may kagagawan ay ginamit siya. Sumagot si Shakugan na hindi ganoon iyon dahil siya mismo ang gusto ang kapangyarihan at dahil doon ang mga tao na iyon ay namatay. Nagtataka si Shinsuke na anong masama sa pagkakagusto sa kapangyarihan. Nawasak ang bato. Nag-aalala si Shakugan kay Shinsuke ngunit nilayasan niya ito. Aakyat sana si Shinsuke ngunit nawasak ang bato sa kamay niya. Akala ni Shinsuke na mamamatay na siya. Hahabulin sana ni Shinsuke si Shakugan ngunit tinawag siya ni Tama. Tinanong ni Tama na bakit persigido niyang hinahabol si Shakugan. Sumagot si Shinsuke na walang tunay na rason at nararamdaman niya na hindi niya dapat itong iwanan na mag-isa. Hindi siya umaasa na maiintindihan nila kung ano ang nararamdaman ng tao. Binetuhan ni Tama ng sanga si Shinsuke at nasaktan ito. Sinabi ni Tama na sigurado siya pumunta ito sa banda dito at pumunta na sila. Sa tingin ni Jinka na kailangan niya na ngayon bumalik sa kanyang kapatid. Nagkita sina Jinka at Shakugan. Natutuwa si Shakugan na buhay siya. Dumating na din ang dalawa. Sinabihan ni Tama na huwag ni Shinsuke bibitawan ito. Tinanong ni Jinka kung anong kaguluhan ito. Inuutos ni Shakugan na bitawan siya. Sinabi ni Shinsuke na kahit saan siya pumunta ay hindi niya matatakasan ang kanyang sarili, at hindi siya isang halimaw kundi isang tao. Ang mahina ay walang magagawa at wala silang choice kundi pahirapan, at iyon ang dahilan kung bakit gusto nilang maging malakas, at nananabik sila sa kapangyarihan. Sinabi ni Shinsuke na may kapangyarihan na siya ngayon, kaya bakit siya umiiyak. Napaiyak din si Shinsuke kaya nagtataka si Shakugan kung bakit umiiyak si Shinsuke. Sinabi ni Tama na tingnan ito ni Jinka dahil ang tao at katawara ay parehas na may kabutihan at kasamaan, at siya ay isang tao kaya kailangan niyang pagtagumpayan na alisin ang pagkamuhi sa sangkatauhan at kahit gaano pa ito katagal. Tinanong ni Tama kung sasama ba si Shakugan sa kanila. Sinabi ni Jinka na may padating na assassin doon kaya hindi niya alam kung makakabuti na isasama nila itong dalawa. Sinabi ni Tama na ipakita ni Jinka na kaya niyang protektahan silang tatlo at matutunan niya kung paano mamuhay mula sa kanila. Sinasanay ni Jinka si Shinsuke at biglang tinawag ni Tama ang dalawa. Nagbago ng damit si Shakugan at namangha si Shakugan dahil ang kanyang mga damit ay hindi sagabal sa kanyang mga kamay. Sinabi ni Jinka na doon siya pinalaki ni Kokogetsusai at nung namatay ito ay siya na lamang ang naninirahan sa bahay na iyon. Nang makita niya si Tama ay nanirahan sila ng magkasama bilang magkapatid at ngayon ay silang apat na. Biglang may dumating at tinanong ni Tama kung bakit siya naparoon kaya sinabi nito na may nakita siyang masamang tao. Dagdag pa nito na isa itong katawaran na humihingi ng sakripisyo ngunit hindi niya prinoprotektahan ang village. Nagpasalamat si Tama at umalis na ang kausap ni Tama. Tinanong ni Shinsuke kung pupunta ba sila roon kaya nag-oo si Tama. Naina si Shinsuke dahil hindi siya isinama ng dalawa kaya sabi ni Shakugan na may inilista si Tama na kanilang mga gagawin.
Nagulat si Shinsuke sa mga gagawin at aalis na si Shakugan para kumuha ng gulay. Sinabi ni Tama sa mga tao na iharap nila si Geragura sa kanila at huwag silang mag-alala dahil expert sila dito. Sabi ng isa na wala silang ibabayad kina Tama kaya sabi ni Tama na hindi niya kailangan ng pera ngunit pangako nila sa kanya na maging mabait sila sa iba na walang hinihinging kapalit at kailangan ito na gawin ng lahat kahit isang beses lamang. Kaya kung nagpasalamat ang tinulungan nila ay sabihin nila na ibalik nila ang kanilang kabaitan sa iba. Naiisip ng mga tao na baliw si Tama. Tinanong ni Tama kay Jinka kung nagustuhan ba nito ang kanyang plano na ikalat ang kabaitan at sa paraang iyon, ang mga tao ay tutulong sa mga hindi kilala sa mga paraan na hindi nila inaasahan. Sabi ni Jinka na kung ganoon ang paraan niya para mapabago ang mundo ay aabutin ito ng 1,000 taon kaya sinabi ni Tama na kahit umabot man ito ng 1,000 taon ay matatawag niya pa rin ito na matagumpay. Napapaisip si Jinka kung kailan kaya nila gagawin ang pagbabago nila sa mundo. Nainis ang kasama nilang bata at tinanong ni Tama kung anong problema kaya sabi ng bata na si Geragura ay kinain ang kanyang nanay kahapon at sinisisi niya ang dalawa kung bakit hindi sila dumating ng mas maaga at hinihiling rin ng bata na makain ni Geragura sina Tama. Sinapak ni Tama ang bata at sinabi na hindi dapat ito mag-expect ng perpekto kapag tinutulungan siya ng iba. Dagdag pa nito na kung may sapat siyang oras at magsayang ng enerhiya para kamuhian ang imperpektong tulong ng iba ay dapat nagporsigi ito para siya mismo ang maging tagapagligtas. Nakarating na sila at biglang lumabas si Geragura. Tinanong ni Geragura kung ano ang gusto nila at tinanong pabalik ni Tama kung bakit gusto niya na magkaroon ng sakripisyo sa village. Sumagot si Geragura na ito ay presyo para sa hindi pagsira nito at hindi sumasang-ayon si Tama sa kasunduan niya. Binigyan ni Tama si Geragura ng 3 pagpipilian. Una, sabi nito na pagsisihan niya ang kanyang mga masasamang gawain at humingi ng tawad. Pangalawa ay bubugbugin hanggang si Geragura ay umiyak at humingi ng tawad at ang panghuli ay tatanggihan ni Geragura ang alok at mabubugbog ito hanggang sa kamatayan. Hindi sumang-ayon si Geragura at umatake kay Tama ngunit naiwasan nila ito dahil kay Jinka. Sabi ni Jinka na hindi niya gusto na makipaglaban sa Katawara ngunit inatake niya ang kanyang nakakatandang kapatid kaya kailangan niyang mamatay. Inilabas ni Geragura ang nanay ng bata sa bunganga nito at pinagbantaan niya sila na papatayin niya ang babae pag gumalaw ang mga ito. Nagmamakaawa ang bata kay Geragura na siya na lamang ang hostage nito kaya pakawalan na nito ang kanyang nanay. Pinapipili ni Tama kung anong gustong gawin ni Jinka. Napapaisip si Jinka na ang gusto niyang gawin ay huwag pansinin ang hostage ngunit napapatigil ito dahil sa bata. Biglang may nagsalita at pinagpira-piraso si Geragura. Napapatanong si Tama kung sino iyon at kilala nito si Jinka. Biglang napagtanto ni Tama na siya ang assassin ng Dangaisyu. Sabi ng lalaki na gagawin niyang hostage ang mag-ina at ang kailangan lamang gawin ni Jinka ay makipaglaban sa kanya. Gusto ni Jinka na huwag pansinin ang mag-ina ngunit napapatanong siya kung bakit hindi niya kaya itong gawin. Okay na sa lalaki ang lugar na iyon at pinatigil ni Tama dahil hindi pa nila alam ang pangalan nito. Nagpakilala ito at sinabi na siya ay si Zanzo Raiden na tinatawag ring Darkness Eater. Inuutusan siya ng Dangaisyu sa Katawara kaya hinihiwa niya ito at ibinebenta bilang pagkain dahil may mga tao na gusto kainin ang meat ng Katawara. Nagulat ang dalawa at sinabi ni Raiden na kumakain ang Katawara ng tao kaya may makabuluhan din na kumakain din ang tao ng Katawara. Sabi ni Jinka na ang Katawara ay karapat-dapat na isamba kaya ang pagkain ng tao sa Katawara ay hindi katanggap-tanggap. Nagsimula ng umatake si Jinka ngunit nakaiwas si Raida at lumutang sa ere. Gumamit si Jinka ng Enkihaw ngunit ginamit ni Raida ang Arabuki kaya nahigitan ni Raida ito. Umatake si Raida ngunit gumamit si Jinka ng Dokoken para ipangsangga. Sinabi ni Jinka ang sword na hawak ni Raido ay may nakakamanghang spiritual power. Gumamit ng Juuben si Jinka ngunit nakaiwas si Raido at umatake pabalik at gumamit si Jinka ng Suiryo Oheki para pangsangga. Sabi ni Tama na puinersa ni Raido na gamitin ni Jinka ang kanyang 4 na major techniques. Napagod ang dalawa at ginamit ni Raido ang ibang sword ngunit walang nasense si Jinka na spiritual power na nanggagaling dito. Sabi ni Raido na ipapakita niya kung gaano nakakatakot ang mga tao. Nakakaiwas si Raido sa mga atake ni Jinka at umatake pabalik si Raido at nahihirapan si Jinka. Sa sobrang galit ni Jinka ay umatake ito at nakaiwas si Raido at pinunta ni Raido ang kanyang sword sa leeg ni Jinka ngunit tinihil niya ito. Tinanong ni Jinka kung bakit hindi siya pinatay ni Raido kaya sabi ni Raido na masamang pumatay kung hindi niya ito kakainin. Umalis na si Raido at nagpasalamat ang mag-ina pati na kina Jinka.
Umalis na rin sina Jinka at tinanong ni Tama kung anong problema kaya sabi ni Jinka na hindi niya deserve na pasalamatan dahil wala siyang nagawa at handa siyang abandonahin ang mag-ina pero sabi ni Tama na hindi iyon ginawa ni Jinka pati rin hindi makapaniwala si Jinka na natalo siya sa isang tao. Habang kumakain si Reido ay biglang sinabi sa kanya ng monk na nanalo siya sa laban ngunit hindi niya pinatay si Jinka kaya kailangan nito ng paliwanag at inutusan na kalabanan niya ulit ito at siguraduhin na patayin si Jinka. Dagdag pa ng monk na huwag kakalimutan ni Reido na ang buhay ng kanyang kapatid na babae ay nasa kanila. Napagod si Shinsuke sa mga pinagawa ni Tama at tinanong ni Tama kung nasaan si Jinka kaya sabi ni Shakugan na lumabas ito kanina. Iniisip ni Jinka si Raida at may naramdaman kaya umatake ito ngunit ito lamang pala ay si Shakugan. Tinanong ni Jinka kung ano iyon kaya sabi ni Shakugan na handa na ang pagkain. Dagdag din ni Shakugan na sinabi sa kanya ni Tama ang nangyari at gumaan ang loob ni Shakugan dahil siya ay naligtas kaya mayroong magandang mangyayari kay Jinka. Hinila ni Shakugan si Jinka para kumain ngunit biglang may monk na dumating. May ibinigay na letter of challenge ang monk at sinabi ng monk na makikipaglaban ulit ito kay Reido ngunit nakasalalay na ang kanilang buhay kaya kung tumanggi ito ay may mangyayaring masama sa Yamato family. Sabi ni Jinka na wala siyang pake sa Yamato family at napatawa ang monk at umalis. Nagalit si Shinsuke sa banta ng Dangaisyo at tinanong niya kay Jinka kung sino ang Yamato family na binanggit ni Shakugan. Sinabi ni Tama na ito ang pamilya ni Jinka at sinabi ni Jinka na inampon siya ni Kokogetsusai nung pagkasilang pa lamang at walang koneksyon sa mga ito pero sinabi ni Shinsuke na pansinin pa rin niya ang mga ito at ang kanyang nanay at tatay ay buhay pa kaya kailangan ni Jinka na pahalagahan ito. Tinanong ni Tama kay Jinka kung anong gusto nitong gawin kaya sabi ni Jinka na wala siyang pake sa mangyayari sa Yamato family pero ang pagtanggap sa pagkatalo sa isang tao ay hindi niya gagawin. Pagsapit ng umaga ay nagkaharap muli si Jinka at Reido. Nagsabay silang umatake at nahiwa ni Reido ang kamay ni Jinka. Muntika na naman ulit itong mamamatay ngunit hindi pumayag si Jinka at gumamit ng Dokokan. Natawa ang dalawa at sinabi ni Jinka na isa pa at seryoso naman sila ngayon ngunit sabi ni Reido na tapos na ang laban dahil hindi na ito makagalaw. Humalaklak si Jinka dahil nanalo siya at napaluhod si Tama dahil gumon ang loob niya dahil akala niya na mawawala na naman siya ng importanteng tao sa buhay niya. Sabi ni Reido na patayin siya ni Jinka kaso ayaw nito. Tinanong ng monk kung kaya ba ni Reido na tumayo kaya sabi ni Reido na hindi. Dagdag ni Reido kung anong mangyayari sa kanyang kapatid na si Hino. Sabi ng monk na nakakatanggap niya lamang ng mensahe galing sa kapatid nito gamit ang Shikigami at sinabi na kahit si Reido ay natalo, si Hino ang nagboluntaryo na maging susunod na assassin. Dagdag rin ni monk na wala talaga sa kanila ang buhay ng kapatid niya dahil walang nakakatalo kay Hino dahil nasa kanya ang Dangaisyo 4 Beast Leader na si Higan Nakatawara. Sinabihan rin ng monk na kalimutan na ni Reido ang kanyang kapatid dahil inambandona na nito ang kanyang pagkatao bilang war demon. May pupuntahan si Shinsuke kaya sinundan ito ng dalawa. Sinabi ni Tama na kailangan niya talaga mas maging aware sa kanyang paligid. Gusto ni Jinka na takutin siya sa pamamagitan ng pagtalon at sipain. May lumabas sa kuweba at nagulat ang dalawa na si Reido ang pinuntahan ni Shinsuke. Sa tingin ni Jinka na ito ay isang kaayusan upang makatanggap ng pagtuturo ng sword kapalit ng pagkain. Habang nagsasanay si Shinsuke ay sinabihan ni Reido na maganda ang pagbagsak ng kanyang swing, ngunit ang sweep ay napakapangit. Pinayuhan ni Reido na i-relax ang kanyang balikat at pakinggan kung paano ang tunog ng hangin, at maririnig niya ang pagkakaiba kapag nasa punto ang kanyang form. Nagawa ito ni Shinsuke. Tinanong ni Tama na anong gagawin nila. Sinabi ni Jinka na ang pagkain na iyon ay nanggaling mula sa kanilang pantry, at babalaan niya ito tungkol dito. Sumigaw si Jinka kaya nagulat si Shinsuke. Hindi makapaniwala si Shinsuke na nandoon si Jinka. Nagtataka si Reido na hindi niya napansin sila. Pinipigilan ni Shinsuke si Jinka dahil hindi masamang tao si Reido. Nakahiga si Reido sa higaan habang naghahanda ng medicine si Shakugan. Sinabi ni Tama in-inform ni Shinsuke na binyantaan ng Dangaisyo ang kanyang kapatid para puwersahin siyang atakihin sila at totoo ba iyon. Sinabi ni Reido ang Reido clan hindi mataas ang posisyon pero sila ay malakas sa spiritually, at ang pagkakaroon ng malakas na espiritual ay may posibilidad na humantong na makasama sa katawara, kaya madalas silang lumalayo sa sentro ng atensyon, pero kailangan pa rin nilang kumain kaya humantong siya bilang isang darkness eater, at ang kanyang sister na si Hino ay naging isang madre ng Dangaisyo, ngunit ang kanyang spiritual power ay halos average kumpara sa iba pang order, at ang kanilang pinuno ay pwede siyang patayin sa anumang oras na gusto nila. Dagdag ni Reido na naging kilala si Hino, at ngayon siya ay tinatawag na Higan bilang isang 4 beast leaders at ang kanilang susunod na assassin.
Sinabi ni Jinka na ang kanyang sister na susunod na sumubok na patayin siya. Sumagot si Reido ng oo at pinag-iingat niya sila. Sinabi ni Jinka na dapat niyang malaman na nagkataon lang na kaya niyang talunin ito na hindi napatay at walang kasiguraduhan na magiging kasing swerte ang kapatid niya. Naintindihan ito ni Reido at maaari rin siyang humantong sa kamatayan. Sinabi ni Tama na ang ibig sabihin ng Higan ay Icy Rock at ang pangalan ay katulad kay Shakugan. Sa tingin ni Tama na siya din ay isang spiritually enhanced human. May dumating dahil hinahanap niya sina Jinka at Tama. Tinanong ni Tama na anong nangyari. Sumagot ito na isang babae na bigla na lang nagpakita at pinalayas siya sa kanyang tirahan at ipinaalam din niya na sabihin kay Jinka na naghihintay siya at magmadali na pumunta. Sinabi ni Reido na marahil si Hino iyon. Pupuntahan ni Jinka ito at gustong sumama ni Reido. Sinabi ni Jinka kay Reido na ang kanyang kapatid na babae ay sinaktan ng isa sa kanyang kaibigan dito sa kanyang bundok at nakikiramay si Jinka dahil kailangan niyang patayin ito. Inutos ni Tama na bantayan ni Shakugan ang kanilang bahay at asikasuhin ang kanilang kaibigan. Si Shinsuke sana ang magdadala kay Reido, ngunit sinuggest ni Shakugan na gusto niyang sumama. Dumating na ang apat, nag-uusap pa ang dalawa ngunit nagagalit si Jinka dahil gusto na niyang simulan ito. Sinabihan ni Tama na kumalma si Jinka kapag siya ay lumalaban at nag-okay si Jinka. Nag-transform na din si Hino. Sinabi nito na siya ay si Higan ng 4 Beast Leaders ng Dangaisyo at dumating siya para patumbahin sila. Sinabi ni Hino na kapag nakumpleto na niya ang kanyang duty ay gagawa siya ng lugar para sa kanyang kapatid at isang lugar para sa Reido clan na maipagmamalaki niya. Hindi makapaniwala si Reido na iyon ang dahilan niya kaya ginagawa niya ito. Aatake na sana si Jinka ngunit biglang lumapit si Shakugan. Nakikilala ni Shakugan ito dahil sa amoy at ang pangalan niya ay Sogan. Tinanong ni Shakugan na kaya ba nitong makilala siya kahit na sinelyado siya sa loob ng babaeng ito na siya ay si Keigan. Nakumpirma na nila ang spiritually enhanced humans ay isang human katawara hybrids at ang nagsasalita ngayon ay marahil isang katawara na nangangalan na Keigan na nakaselyado sa loob ni Shako. Napagtanto ni Reido na ang Sogan na ito ang nakaselyado sa loob ni Hino. Sinabi nito na ang kanyang pangalan ay Higan at hindi Hino o Sogan at kailangan niyang kalimutan tungkol kay Sogan. Nagagalit si Jinka dahil pinaglalaroan ang buhay ng katawara na katulad ng ganito at hindi niya nagugustuhan ang spiritual enhancement. Pinapalayas ni Jinka doon si Shakugan, ngunit hindi pumayag si Shakugan dahil iyon ang kaibigan ni Keigan. Hindi siya makapaniwala kung gaano kadepekto ito dahil ang kamalayan ng katawara ay buo pa. Sinabi ni Higan na bahagi ng misyon niya ay ang pagtatapon din sa kanya at pinalayas niya ito doon dahil mamaya pa ito. Sinabi ni Keigan na ang babaeng ito na si Shakuyako ay handang patawarin siya at tanggapin at hindi siya papayag na wala itong galang. Tinanong ni Keigan na nakikita ba siya ni Sogan na bilang isang mahalagang partner. Sinabi ni Higan na matagal na niyang kinain ang kamalayan ng katawara at ito ay hindi kailangan. Nagagalit na si Keigan kaya siya na mismo ang lalaban. Nirelease na ni Jinka ang spirit transformation. Sumugod si Keigan at umatake si Higan. Sinuntok ni Keigan ang atake ni Higan. Gumamit ng Gushinten si Keigan. Namangha si Higan dahil nagawa ni Keigan na maglabas ng Gushinten. Gumamit din ng Gushinten si Higan. Nakaligtas si Keigan at umatake ngunit gumamit ng Shikigami si Higan. Tinanong ni Tama na ano ang sa tingin niya. Sumagot si Jinka na si Shakugan ay dalubhasa sa pag-coordinates ng kanyang human at katawara na kalooban habang pinapanatili ang balanse ng kanyang espiritual, pero ang kapangyarihan ni Higan ay maihahambing sa kanyang spirit form at masasabi niya na si Shakugan ay may kaunting disadvantage. Pinapakain ni Shinsuke ito. Tinanong nito kung kaibigan niya ba si Jinka at sumagot si Shinsuke na hindi siya sigurado dahil hindi niya alam kung ano tingin ni Jinka sa kanya. Habang lalabas si Shinsuke para kumuha pa ng kakainin nito, ay bigla siyang may naramdaman. Nagtataka si Shinsuke kung sino ang dalawang iyon. Sinabi ni Jinan kay Senya na wala sila doon kaya umalis na sila at nag-okay ito. Nang pagkatitig ni Shinsuke sa mata ni Senya ay may nakita siyang isang ilog ng dugo. Sinabi nito na may naamoy siyang dragon at pinagmamadali nito si Shinsuke na pumunta siya kay Jinka at sa iba upang umalis agad dito. Dumating si Shinsuke at nagtataka bigla si Tama na nandoon si Shinsuke. Tinanong ni Jinka na seryoso ba siya na iniwanan niya ang isa sa kanyang kaibigan. Sumagot si Shinsuke na ang kanyang kaibigan mismo ang nagpadala sa kanya at sabi nito na kailangan nilang lahat na tumakbo ng mabilis dahil may naamoy siyang isang dragon. Ayaw ni Jinka sa isang dragon at sinabihan niya ang lahat na tumakbo na sila. Dumating si Jinan doon. Sinabi ni Jinan na si Higan ay papatayin dahil siya ay pinaghihinalaan na pumatay sa isang high-ranking Soganet official.
Tinanong ni Higen na anong ebidensya ang mayroon siya, lalong-lalo na ginambala niya ang kanyang misyon. Sumagot si Jinan na hindi niya kailangan ng ebidensya dahil nandoon siya para magbigay ng hustisya. Umatake si Jinan kay Higan. Nagulat ang lahat sa nangyari. Tinanong ni Jinan kung siya ba si Jinka ang taong umatake sa main temple. Natatakot si Jinka kaya tumakbo ito habang binuhat si Tama. Nagbato ng Shikigami si Jinka. Sinabihan ni Jinka sa lahat na kumalat sila at magkita sa Loser's Cave. Umatake ang tatlong ngunit nauna si Senya, pero ito ay Shikigami. Nakatakas din si Higen at hinayaan ito ni Jinan dahil hindi na ito tatagal. Tinanong ni Tama kung natatakot ba siya kaya sumagot ng oo si Jinka. Daladala ni Shakugan si Hino. Tinanong ni Reido na ano ang ginawa niya at sabi nito na pinatay niya ang isang high-ranking Shogunate official. Sumagot si Hino na ginawa niya at hiniling ito ni Matsunaga na i-dispose ang Shogun's deputy na si Maiyoshi Nagayoshi. Sinabi ni Reido na ang mga Dangaisyo ay ipinagbabawal na gamitin ang kanilang kapangyarihan upang maimpluwensyahan ang mga pampublikong gawain. Sumagot si Hino na kung gayon sila ay pinagbabawalan na magkaroon ng pangarap dahil sila ay ipinanganak na may spiritual strength, at lagi na lang ba sila nakatago at ang kanilang pamilya ay hindi pwedeng maging masaya. Dagdag ni Hino na ang Reido clan ay tumira sa underworld ng napakatagal, pero gamit ang talento ni Reido sa sword ay maaari itong maging sikat. Sinabi ni Reido na ang Reido clan ay walang grand plan, at siya lang ang ambisyoso. Tinanong ni Hino na ayaw niya bang maging kilala at maging masaya. Tinanong ni Reido na sa tingin niya na ang mga tao ay hindi maaaring maging masaya dahil hindi sila sikat, at alam niya dapat itong mabuti. May lakas pa si Hino. Pinapatigil ni Reido ngunit hindi siya magpapapigil. Pupunta si Hino kay Matsunaga dahil hindi na siya makakabalik sa Dangaisyo. Balak ni Hino na kumain ng isang katawara, at si Tama ang target nito. Inatake ni Jinka ito. Ayaw mamatay ni Hino at nagpaalam si Jinka dito. Habang malapit ng maglaho si Hino ay binubulong niya na gusto niya na maging tao. Nagulat si Jinka sa narinig niya. Tinanong ni Shinsuke na ano ang sinabi niya kaya sumagot si Tama nang gusto niya maging tao. Nagagalit si Keigen dahil kinain nito ang kanyang kaibigan kahit na gusto niya maging tao, at naguguluhan na ito. Inutos ni Tama na labanan ito ni Jinka, ngunit hindi siya pumayag dahil ito ay napakalakas. Tinanong ni Tama na anong gagawin niya at tatakbo ba siya ng habang buhay. Sinabi ni Tama na kahit matalo niya ang ibang assassin ay sa huli naghihintay pa rin ito, at ang tsansa lang nila na makapag-survive ay talunin ang lalaking iyon. Tinanong ni Shinsuke na posible ba iyon kaya sumagot ng oo si Tama, at paghahandaan nila ito. Sinabi ni Tama na ang una nilang gagawin ay hanapin ang Dangaisyo Laboratory upang wasakin, at ang pangalawa kuhanin ang records ng kanilang research at kumuha ng impormasyon na kailangan nila upang malabanan ang dragon, at ang pangatlo ay gamitin ang nakuha nila para makapaghanda na labanan siya. May sinabi si Shako na hinihiling ni Keigan na gusto niyang ibalik si Sogen sa kanyang tirahan. Aalis na si Reido. Sinabihan ni Tama na huwag si Jinka matakot at basta nandoon siya ay mananalo sila. Sumang-ayon si Jinka. Naglalakbay na ulit ang lahat. Natutuwa si Shinsuke dahil mayroon na siyang magic sword. Sinabi ni Reido ang pangalan ng sword na iyon ay Arabuki, at ito ay gumagamit ng spiritual power na kumokontrol ng hangin at pinapasa sa bawat Reido family. Nagulat si Shinsuke na gusto ni Reido kuhanin niya ang kanyang magic sword, at sumagot si Reido ng oo. Ininform ni Reido na pagsisilbihan niya ay si Yoshitero. Tinanong ni Jinka kung sino si Yoshitero, at sumagot si Tama na si Yoshitero Ashikaga na isang shogun. Sinabi ni Reido na kailangan niyang bumawi sa gulo na dulot ng kapatid niya sa pagpatay sa isang tao para kay Hisahide Matsunaga, at ang ibig sabihin ay pagsilbihan ang shogun at protektahan ang kanyang pamilya. Sa tingin ni Shinsuke na parang kailangan pa ito niya. Sinabi ni Reido na nakita niya na ito habang siya ay naglalakbay, at si Yoshitero ay isang tunay na sword master, at mayroon siyang likas na talento para dito. Hindi niya nais na humawak ng sword mula sa mundo ng kadiliman sa kanyang presensya, at gusto niyang maiwasan ang nangyari sa kanyang kapatid. Sinabi ni Reido na ayaw niya ang paghihiganti pero siguraduhin ni Shinsuke na hindi niya papatakasin si Jinan. Nararamdaman ni Shinsuke na lumakas na siya. Susubukan ni Shinsuke na bunutin ito ngunit pinigilan ni Jinka pero huli na ang lahat dahil binunot na niya ito. Sinabi ni Jinka na ganoon ang mangyayari kapag ang isang tao na walang tunay na spiritual strength ang susubok na gamitin ito, at maaari siyang mapira-piraso o lumipad sa taas ng ulap. Nainis si Shinsuke dahil hindi niya sinabi agad iyon. Nagpahinga muna ang apat. Tinanong ni Shinsuke na sigurado ba siya na papunta sila sa tamang direksyon ng bahay ni Keigan, kaya sumagot si Shakugan na sabi ni Keigan na malapit na sila.
May naamoy si Tama kaya nagtataka si Shinsuke kung anong nangyayari. Pinuntahan ni Tama ang grupo ng shoujo. Gusto ni Tama na ipalit ang daikon radish para sa isang jar ng sake, ngunit hindi pumayag ang mga ito, at kahit na dinalawan niya ito ay hindi pa rin sila pumayag dahil para ito sa kanilang bisita. Sinabihan nito na hilingin niya sa kanya kung gusto niya ito. Nag-okay si Tama at susunod siya, at kasama na din ang tatlo. Ininform nito kay Daoren na gusto nila ng ilang sake. Namangha si Shinsuke na kasing laki nito si Jinan. Nagulat si Daoren na kilala nila si Jinan. Napagtanto ni Daoren na silang apat ang umatake sa main temple. Tinanong ni Tama kung siya ba ay isang Dangaisyo, at sumagot ito ng oo na siya ay si Daoren the Tiger ng Dangaisyo 4 Beast Leaders. Pinapahinahon niya silang lahat dahil hindi pa siya inuutusan na paksain silang lahat. Sa tingin ni Daoren na hindi niya dapat sila pabayaan dahil sa kanyang posisyon. Naisip ni Tama na hahamunin nila siya sa isang drinking contest, at kung manalo sila ay papatakasin niya sila. Nagustuhan ni Daoren ang ideya ni Tama. Tinanong ni Jinke na okay lang ba ito dahil mukhang malakas siyang uminom, at sumagot si Tama nang huwag siyang mag-alala dahil mukhang nakainom na ito ng marami habang sila ay hindi pa, kaya marami silang tsansa. Uminom na ang apat at hindi na kaya ito ni Jinka. Nagulat ang lahat dahil sa isang cup ay natamba ito. Nagugustuhan ng tatlo ang sake. Namangha si Tama na parang medyo relaxed siya na kahit nalaman niya kung sino sila. Sumagot si Daoren na ang lakas ng loob niya na hamanin ang isang tao na kanyang tangkad sa isang drinking contest. Tinanong ni Daoren na anong mayroon bakit ang isang Dangaisyo ay bumisita sa shoujo na ito. Sumagot si Daoren na hinarap niya ang isang tiger na katawaran na nagbabanta sa bundok na ito, at ito ay sobrang mabangis na hayop na napilitan siyang tumakas sa kakahuyan, at iyon ang dahilan na natagpuan niya ang mga shoujo na inaatake ng tiger. Nakaisip siya ng isang plano na gamitin ang kanilang sake sa isang trap, at ang tiger ay manghihina dahil sa kalasingan, at kahit nagawa niya iyon ay umabot ng 2 gabi ang laban, at siya ay malubhang na pinsala at ang tiger ay nawawala na ang kalasingan, at ang kanyang spiritual power ay nasa limit na kaya akala niya na siya ay matatapos, pero naglakas loob ang shoujo at hinampas ang jar na puno ng tubig sa bungo ng tiger, at sa sandaling iyon ay tinapos niya agad ito sa isang suntok, at pagkatapos ay ang shoujo at siya ay naging kaibigan. Uminom ulit ang apat at natamba ulit si Jinka. Tinanong ni Daoren kung may iba pa ba silang gustong malaman. Sinabi ni Tama na sabihin niya sa kanila kung anong kahinaan ni Jinan. Sumagot si Daoren na ang kahinaan niya ay hindi niya kaya ang maanghang na pagkain. Sinabi ni Tama na hindi iyon kundi kung ano ang kahinaan niya sa labanan. Sinabi ni Daoren kung pinaplano nila na labanan si Jinan ay nagsasayang lang sila ng oras dahil siya ang makakatalo sa kanya, at sila ay matagal ng rivals mula sa parehas na town, at sumali siya sa Dangaisyo upang sundan ito. Ang kanyang pamamaraan sa pamumuhay ay pumapaloob sa pakikipagkompetensya at paglampas kay Jinan sa martial arts, at si Jinan ay malakas, at walang makakatalo dito maliban sa kanya. Tinanong ni Tama kung siya ba ay spiritually enhanced human at may kapangyarihan na katawara sa loob niya, at sumagot si Daoren na sa susunod nila ito malalaman. Tinanong ni Daoren kung saan nakuha niya ang malakas na pag-inom. Naalala bigla ni Tama ang unang beses na nakainom siya ng sake na buhay pa si Genzo. Hindi na nakaya ng tatlo at sumuko na si Daoren, kaya ang natira si Keigan. Pagkagising ng lahat ay masakit ang ulo nila. Sinabihan ni Jinka ang lahat na aalis na sila. Sinabi ni Daoren kay Jinka na susunod nilang pagkikita ay ang kanilang kamao ang mag-uusap. Nag-okay si Jinka. Sinabi ni Daoren na huwag siyang magpapatalo kay Reishin. May nakita silang village na may protection field. Binetuhan ito ni Tama, ngunit bumalik ito kay Shinsuke. Sa tingin ng dalawa na may caster sa loob kaya sumigaw si Jinka para papasukin sila. Sa tingin ni Jinka na mukhang iikot sila, ngunit sinabi ni Shako na gusto ni Keigan na pumasok doon, at hindi siya sigurado kung bakit. Sinabi ni Tama na gawin nila kung ano gusto nito dahil pupunta sila sa kanyang hometown. Naiisip ni Jinka na marahil kaya niyang magbukas ng isang maliit na hole na pansamantala, pero isa lang makakapasok. Nagsuggest si Tama na siya ang papasok sa loob at makikipag-usap, at nag-okay si Jinka. Binuksan na ni Jinka at pumasok si Tama. Habang naglalakad si Tama ay may tumawag sa kanya. Nagpakilala ito na siya ay si Fuko, at pinuprotektahan niya ang town. Tinanong ni Tama na ano ang pinuprotektahan niya sa village na ito, kaya sumagot si Fuko na pagbabago. Tinanong ni Fuko na nasubukan niya na bang hilingin na hindi na dumating ang bukas, at ang kaligayahan ay hindi matatapos at ang kalungkutan ay hindi susunod. Nakikita ni Fuko na ang kaibigan na tao ni Tama ay namatay, at siya ay may sakit. Sinabi ni Fuko na dapat pag-isipan niya ito, na hindi niya gusto na dadating ang kinabukasan na marahil mamatay sila. Inutos ni Fuko na sumunod si Tama sa kanya.
May dumating na lalaki, at hinahanap si Jinka. Nagpakilala din ito na siya ay si Raishin ng Dangaisyo for Beast Leaders. Naiisip ni Shinsuke na siya ang lalaban dahil hindi kayang makapag-transform si Jinka kasi wala si Tama, ngunit pinahinto ito ni Jinka. Dahil siya ang lalaban kahit na wala ang kapangyarihan ng kanyang kapatid. Naglabas si Raishin ng sword at umatake, ngunit umiwas si Jinka. Tinanong ni Tama na bakit niya pinoprotektahan ang village na ito. Sumagot si Fuko na ito ay kagustuhan ng villagers at takot sila na kinabukasan ay mas malala kaysa ngayon. Sinabi ni Tama na ito ay hindi ginagarantiya na ang hinaharap ay magiging mas malala. Inutos ni Tama na ibaba niya ang barrier, ngunit ayaw ni Fuko. Dumila si Fuko kaya sinuntok ito ni Tama at tumakbo si Fuko. Hinahanap ni Tama si Fuko at pagbukas niya ng pinto ay nagulat siya. Tinawag ni Tama si Fuko upang mag-usap sila at lumabas si Fuko. Sinabi ni Fuko na protektahan niya si Tama upang hindi matapos ang kanyang kasiyahan. Hindi pumayag si Tama na kahit na siya ay masaya nung kasama niya si Genzo at kanyang kamatayan ay napakasakit pero ang oras ay lumilipas. Kahit si Genzo ay namatay ay nakikilala naman niya ang kanyang anak si Jinka at sila ay naging magkapatid, at nakilala din niya sina Shinsuke at Shakugan, at ngayon ay masaya na siya. Sinabi ni Fuko na protektahan niya ang kasiyahan na iyon upang walang makakasira kahit sino. Sinabi ni Tama na hindi gagana iyon ng ganoong paraan, at may isang mahalagang bagay na hindi niya mapoprotektahan sa mga tao. Tinanong ni Fuko kung ano iyon kaya sumagot si Tama na ang daloy ng panahon. Dagdag ni Tama na ang village na ito na nahiwalay sa labas ng mundo ay patay na at dadating ang bukas na ang isang kinabukasan kung saan walang renewal at resupply, at nagkaroon lamang ng kawalan ng progreso at pagkaubos. Sinabi ni Tama na sagutin ni Fuko ang tanong na ano ang pinoprotektahan niya at mula sa anong wakas. Sinabi ni Fuko na sinusunod niya lang ang kanyang layunin nung ipinanganak siya at ang kanyang utos ay protektahan ang pagbabago. Sinabi ni Tama na nagtagumpay na siya at kung titigil siya ngayon ay walang magbabago sa kanyang layunin, at kahit subukan din ni Fuko na protektahan siya. Nagpasalamat si Tama. Napaiyak si Fuko dahil unang beses siyang nakatanggap ng pagpapasalamat. Naglaho na si Fuko, at nawala na ang barrier. Umatake si Raishin, at tumalsik si Jinka. Nakapag-spirit transformation si Jinka at inatake si Raishin. Sinabihan ni Tama ang lahat na pwede na silang dumaan sa village. Dumaan na ang apat. Dumating na ang apat sa village ni Keigen at Sogan. Nagtataka ang lahat sa nangyayari, at nagulat nung nakita nila ang bato. Sabi ni Tama na pwedeng maging mabuting magkasama ang mga tao at katawara kaya napapatanong si Tama kung bakit gusto pa rin ito maging katawara dahil wala namang pake si Tama kung tao si Jinka o katawara, ngunit sinabi ni Jinka na gusto niya dahil ang mga katawara ay may mas matagal na buhay kaysa sa mga tao at hinihiling rin niya na nasa tabi lang siya ni Tama sa lahat ng araw. Biglang may nakita si Jinka na taong buntis at tinulungan ito. Sabi ni Tama na ang babae ay nag-travel papuntang bahay nito na may 3 bundok pagaling doon kaya kailangan nilang pagpahingahin sa village ang babae kaya sabi ng elder na oo hanggang sa manganak ito. Tinanong ni Shinsuke kay Jinka na paano natiis ng babae na makapunta sa village kaya sagot ni Jinka na pinakain ni Jinka ang babae ng talisman kaya gumaan ang sakit nito kaya natuwa si Shinsuke sa ginawa ni Jinka. Sa may temple tinanong ni Yazen kay Jinan na kamusta na si Senya kaya sumagot si Jinan na okay lamang. Binigay na ni Yazen ang sunod na mission ni Daoren at ito ay paksain si Jinka. Habang nagsasanay si Shinsuke ay dumating si Shakugan. Tinanong ni Shakugan na gusto ba talaga ni Shinsuke maging malakas kaya sumagot si Shinsuke ng oo dahil ang mga mahihina ay walang karapatan na mabuhay. Aalis na sana si Shakugan ay biglang lumabas si Keigen at sinabi ni Keigen na bibigyan niya ng payo si Shinsuke kung paano gamitin ang Arabuki. Nung inilabas ni Shinsuke si Arabuki ay bigla itong tumalsik at sinabi ni Keigen na hindi nakikipag-usap si Shinsuke sa kanyang sword at kailangan i-considera ni Shinsuke na tao si Arabuki. Tinanong ni Keigen na kung kinonsidera niyang tao si Arabuki ay ano kaya ang sasabihin nito at kung nararamdaman ni Shinsuke ang spiritual power nito ay malalaman niya kung ano ang sinasabi at iniisip ni Arabuki. Ang pagsasanay din ni Shinsuke dati ay nakikipag-usap siya sa isang tao na kaluluwa ngunit hindi siya pinapayagan na turuan at ang natutunan niya lamang ay kung paano ang downward swing. Napagtanto ni Keigen na kaya pala si Shinsuke ay malakas sa downward swing at ipagpatuloy lamang ni Shinsuke ito para maging karapat-dapat na lalaki para kay Shakuyako. Inaasahan ni Keigen na pakakasalan ni Shinsuke si Shakuyako at biglang bumalik na si Shakuyako sa kanyang pagsasalita at umalis ng kinikilig. Biglang ginanahan si Shinsuke sa pagsasanay habang nakikinig sina Tama at Jinka.
Tinanong ni Shakugan sa babae kung may naisip na ba ito na pangalan sa mga baby kaya sumagot ang babae nang wala pa at tinanong ng babae kung anong pangalan ni Shakugan kaya sinabi niya na Shakugan. Sabi ng babae na kukunin niya ang Shaco at dinagdagan ng Yako kaya Shaku-Yako at nagulat si Shakugan na iyon ang tunay na pangalan niya. Sinuggest ni Jinka na kapag lalaki ang bata ay ang ipangalan dito ay Keigen kaya nagandahan ang babae dito. Hahawakan pa lang sana ni Jinka ang bata ngunit biglang malapit na pala itong manganak. Biglang dumating sina Daoren sa kinaroroonan ni Jinka at tinanong ng elder kung bakit sila naruroon kaya sabi ni Daoren na may hinahanap silang tao. Tinanong ng elder na may pupuksain sila kaya sabi ni Reishin na oo at alam nila na naruroon ito. Sinabi ni Daoren sa elder na sila ang Dangaisyo at may hinahanap silang kalaban nila. Patagang sinabi ng elder sa mga tao niya na sabihin nila kina Jinka na ipaalam nila ang nangyayari at sabihin na magtago ang mga ito. Gusto nilang makipaglaban kina Jinka at makinig siya sa kanila para hindi magkaroon ng problema kaya sabi ng elder na gawin nila ang gusto nila. Sinabi ni Reishin sa elder na kung binabalak ng elder na itago sina Jinka ay papatayin niya ang mga tao ng elder at biglang sinabi ni Daoren na hindi na ito kinakailangan dahil nasa harapan na nila sina Jinka. Tinanong ni Shinsuke kung tamang ideya ba ang ginawa nila kaya. Sabi ni Keigen na kahit magtago sila ay mahahanap sila agad ng mga ito at ito ang tamang paraan para maprotektahan ang babae at ang mga sanggol. Sabi ni Daoren kay Reishin na siya na ang bahala kay Jinka at biglang may hindi magandang nararamdaman si Reishin. Nag-transform na si Daoren bilang tigre at umatake ng sunod-sunod kay Jinka. Nasuntok ni Daoren si Jinka kaya nagalit si Jinka at gumamit ng Enkiho. Gumamit din si Jinka ng Juuban ngunit hindi tumatalab ito kay Daoren. Gumamit si Daoren ng Fukuryo-okan at sabay na gumamit si Jinka ng Doko-okan ngunit natalo si Jinka. Dinobol ni Kinka ang Doko-okan at natamba si Daoren. Nasisiyahan si Jinka sa pakikipaglaban kay Daoren at gumamit ito ng Doko-okan habang sabay rin na sumuntok si Daoren. Napagtanto ni Shinsuke na ganoon ang kahulugan ng malakas at biglang nasa likod si Reishin ni Shinsuke. Tinanong ni Reishin kung may tinatago ba sina Shinsuke sa likod ng bundok. Umatake si Shakugan kay Reishin ngunit isa itong Shikigami at may ginawang bilog na bato. Sinabi ni Jinka na may talisman ang bato at sinuntok ni Daoren si Jinka. Tinanong ni Shinsuke kung anong gagawin nila kaya sabi ni Shakugan na hindi sila pwedeng tumakbo dahil nasa likod ang bahay na kinaroroonan ni Tama. Sinubukan ni Shakugan na pigilan ang bato at napatigil ito. Nagtataka si Daoren na bakit hindi iniwasan ni Shakugan ang bato kaya tinanong niya kung anong mayroon at nakita si Jinka na wala ng malay. Sinabi ni Shinsuke na hindi kaya ni Shakugan ito at inutos ni Shakugan na tulungan ni Shinsuke ang nasa bahay. Pupunta na sana si Shinsuke kina Tama ngunit biglang pinigilan ni Reishin. Naina si Daoren sa ginawa ni Reishin kaya sabi ni Reishin na ang kanilang mission ay patayin ang lahat ng hindi sumasang-ayon sa Dangaisyo at papatayin niya lahat ng nasa bahay. Naina si Daoren at inatake si Reishin ngunit isa itong Shikigami kaya akala ni Shinsuke na ilusyon lamang ang lahat kaya tumakbo na si Shinsuke pero naruroon ang totoong Reishin kaya nasaksak si Shakugan nito. Dahil sa galit na galit si Shinsuke ay aatake sana ito ngunit pinasabog ni Reishin ito at sunod naman na papatayin ni Reishin ay si Jinka. Nag-aalala si Shinsuke kay Shakugan kaya sabi ni Shakugan na okay lamang siya dahil isa siyang halimaw. Nagpapaalam na si Shakugan sa lahat at naging buong bato para mapigilan ang bato na paparating kina Tama. Papatayin na sana ni Reishin si Jinka ngunit sinuntok ito ni Daoren at sinabi ni Daoren na aalis na sila doon kaya kung hindi siya sumunod ay mamamatay si Reishin. Nagising si Jinka habang naghihintay si Daoren at humingi ng tawad si Daoren dahil hinayaan niya na makialam ang kanyang kasama dahil ang gusto niya lamang ay isang patas na laban at umalis na ang mga ito. Nakita ni Jinka na tumigil ang bato kaya tinanong ni Jinka kina Shinsuke kung okay lamang ba silang dalawa ngunit tinuro ni Shinsuke si Shakugan. Napagtanto ni Jinka na namatay si Shakugan para mapatigil ang bato at pinapapasok ni Tama ang dalawa dahil isinilang na ang mga sanggol. Sabi ni Tama na ang sanggol ay kambal at isang babae at lalaki at ang kanilang mga pangalan ay Keigen at Shaku-Yako. Lumapit si Jinka sa mga sanggol at umiyak. Ihahatid nito si Oko pabalik sa village kapag kayanan niyang maglakad. Sinabi ni Oko na hindi niya tatanungin kung anong nangyari pero hinihiling niya na maaari bang mahawakan ni Shakugan ang kanyang mga anak. Sinabi ng elder na hindi nila kailangang magdalamhati dahil buhay si Shakugan. Kahit naubos na niya ang kanyang spiritual energy at nakatulog na siya ng mahimbing ay maaari siyang magising sa loob ng 100 o marahil 1,000 taon. Sa tingin ni Jinka na marahil hindi. Sumangayon ng elder na maaari ring mangyari iyon na kung ang kanyang espiritu ay didikit sa lupaing ito at siya ay magiging isa dito. Nagpapahinga ang tatlo, at may dumating na katawara.
Tinanong ng katawaran na sino sila at bakit sila nandito. Hindi maganda ang mood ni Shinsuke at pinahinto ito ni Tama. Sinabi ni Tama na sila ay Yuko, Sendo, at Ronan, at sila lang ay napadaan dito. Nagpakilala ang katawaran na siya ay si Kagomori na ang tagapagbantay ng village na nasa baba ng kalsada na ito. Tinanong ni Jinka na may matutuluyan ba sa village na ito. Sumagot si Kagomori na mayroon at kung kailangan nila ng tirahan ay hanapin ang kubo sa kabilang ilog. Naiisip ni Tama na naapektuhan ang dalawa sa nangyari kay Shokugan at ang mas malala ay si Shinsuke dahil halos lamunin na siya ng galit. Narinig ng tatlo na may sumisigaw na bata na ayaw niya na isakripisyo ang kanyang kapatid ngayong taon. Ipinaliwanag ng kanyang kapatid na si Kagomori ay pinoprotektahan ang village na ito, at isang sakripisyo kada 4 na taon ay sapat na para iligtas sila sa mga tulisan at labanan. Hindi pa rin pumapayag ang bata dahil ayaw niyang makain ang kanyang kapatid ng halimaw na iyon. Tumakbo si Tsurukichi. Sa totoo lang ay ayaw talaga ng kapatid ni Tsurukichi na mamatay. Lalabas si Shinsuke, kaya tinanong ni Tama kung saan siya pupunta. Sumagot si Shinsuke na hindi ba ito halata. Pinigilan ito ni Tama, kaya sumagot si Shinsuke ng bakit. Sinabi ni Tama na pinoprotektahan niya ang village. Hindi sumang-ayon si Shinsuke dahil kinakain niya ang mga taong iyon. Sinabi ni Tama kung iyon ang napili ng mga villagers, wala siya sa posisyon para tumutol, at isang sakripisyo tuwing 4 na taon ay patas. Tinanong ni Shinsuke na sa tingin niya ba ang bilang ay mahalaga. Inatake ni Jinke si Shinsuke dahil ayaw niya ang ginawa ni Shinsuke sa kanyang kapatid. Tinanong ni Shinsuke na ito ang paraan nilang dalawa na baguhin ang mundo, sinabihan ni Shinsuke na katulad din ng ibang katawara si Tama. Aalis na si Shinsuke at hindi ito mapigilan ni Tama, kaya naglabas ng ahas si Tama at sinigawan niya ang ahas, at nawala ang ahas. Nagulat si Tama na nasira niya ang ilusyon. Hinabol ni Tama siya upang ibigay ang susuotin niya na binigay sa kanila ni Kagomori, at kinuha ito ni Shinsuke. Pinaalalahanan ni Tama na huwag mamatay si Shinsuke dahil ayaw niyang mawala din si Shinsuke. Nagsorry si Shinsuke kay Tama dahil sa ginawa niya kanina. Sumigaw si Shinsuke na magpakita si Kagomori dahil alam niyang nandito siya. Nagpakita si Kagomori at may sumaksak dito kaya nagulat si Shinsuke. Ang umatake kay Kagomori ay si Reishin at mas lalong nagagalit si Shinsuke nang makita niya si Reishin. Umatake si Shinsuke ngunit naiwasan ito ni Reishin. Sumugod si Shinsuke ngunit umatake si Reishin, kaya tumalsik sa bato si Shinsuke. Lumapit si Reishin upang patayin si Shinsuke. Nagtataka si Shinsuke kung nasaan siya. Sinabi ng sword na ito ay kanyang mental realm at kukuhanin niya ang katawan ni Shinsuke dahil ayaw niya na gamitin siya na isang tao na kasing baba ni Shinsuke. Hindi pumayag si Shinsuke dahil siya ay isang swordsman. Hindi si Shinsuke natatakot dito. Inutos ni Shinsuke na sundin siya ang ibigay nito ang kanyang kapangyarihan. Nabunot ni Shinsuke ang sword at nahiwa ang kamay ni Reishin. Ibinalik ni Reishin ang kanyang kamay at nagulat si Shinsuke. Gumamit si Reishin ng Gushinten at iniwasan ito ni Shinsuke. Bumato ng maraming sword si Reishin, kaya dineflect at iniwasan ito ni Shinsuke. Sumugod si Shinsuke ngunit napalipad ni Reishin ang sword kaya gumamit ng kamao si Shinsuke upang suntukin si Reishin. Sinapak-sapak ni Shinsuke ito. Gumamit si Reishin ng Gushinten kaya umiwas si Shinsuke. Biglang sumulpot sa likod ni Reishin si Kagomori at inatake siya, kaya nagulat si Shinsuke. Ginamit ni Kagomori ang kanyang huling hininga bago mamatay. Kinuha ni Shinsuke ang sword upang patayin si Reishin. Biglang nagpakita si Shakugan upang tanungin kung iyon ba talaga ang gusto niya at pinipigilan nila si Shinsuke dahil hindi siya ganoon at pinapatahimik ito ni Shinsuke. Papatayin ni Shinsuke ito sa kanyang kapakanan. May nagsabi na mas gusto niya na huwag itong gawin ni Shinsuke dahil ang kanyang katawan ay nagkakahalaga ng higit na pagsisikap at pera kaysa sa spiritually enhanced humans, at hinihiling niya na kukuhanin niya ito. Tinanong ni Shinsuke kung sino siya, kaya sumagot ito na ang high priest ng Dangaisyo na si Yazen. Sinabihan ni Yazen na bumalik na si Reishin. Ayaw ni Reishin dahil papatayin niya muna si Shinsuke. Binantaan ni Yazen na papasabugan niya ang ulo ni Reishin kung hindi ito babalik. Naina si Reishin dahil wala na siyang magagawa. Tinanong ni Reishin kung anong pangalan niya kaya sumagot ito na Takeikichi ang kanyang tunay na pangalan at Shinsuke Hyudo ang kanyang alias, at sinabi mismo ni Reishin ang kanyang pangalan na si Barry Zalmore. Habang pabalik si Shinsuke ay may lalaki na sinisisi siya na humiwa kay Kagomori. Naiinis ang lalaki dahil hindi niya alam kung anong gagawin nila. Sinabi ni Shinsuke na ito ay kanyang village kaya protektahan niya ito ng kanyang sarili, at huwag niyang ipagawa sa ibang tao ang maruming gawain.
Naiisip ng lalaki na hindi nila magagawa iyon dahil wala kahit sino sa kanila ang nakahawak ng weapon dati, at hindi nila magagawa na makipaglaban. Sinabihan ni Shinsuke ito na mamatay siya dahil ang mahihina ay walang karapatang mabuhay, at kung mahina siya ay ang tanging pagpipilian niya ay ang mamatay. Natakot ang lalaki at tumakbo. Naguguluhan na si Shinsuke sa nangyayari. Hinihintay ng dalawa si Shinsuke. Sinabihan ni Jinka si Shinsuke na kailangan na nilang umalis dahil baka sila ay pagbalingan ng galit ng mga tao sa village. Nagpasalamat ang dalawa sa kanila. Habang nagpapahinga ang tatlo ay tinanong ni Tama na magpapatuloy ba siya sa paglalakbay, at bakit siya nandito, at mahahanap niya ba ang sagot kung ano siya ngayon. Sumagot si Shinsuke na walang nagbago sa hinahangad niya na gusto niya maging malakas upang hindi na siya magiging mahina at walang maitutulong. Ang punto niya ay gusto niyang pumatay ng maraming danggaisyo, at hindi niya hahayaang gawin nila ang ginawa nila kay Shokugan sa kahit sino. Sumasang-ayon si Jinka kay Shinsuke. Nakarating ang tatlo sa kanilang patutunguhan at nakaramdam si Jinka ng matinding spirit power. May dumating na dalawang Tengo at ang babae. Pinapasok ng babae ang tatlo. Tinanong ng tatlo kung sino ang babae at saan sila pupunta, kaya sumagot ang babae na siya ay Mountain Goddess at Spirit ng Water and Wood, at papunta sila sa isang lugar na kung saan sila ay pwedeng makapagpahinga dahil ang Danggaisyo na dragon ay sinusundan sila. Tinanong ni Shinsuke na sigurado ba siya na dapat nilang iwanan ang Tengo na iyon at hindi ba sila ang kanyang bodyguard. Sumagot ang goddess na okay lang iyon dahil hindi niya kailangan ng guards, at alam ni Jinka iyon dahil mayroon siyang fairy eyes. Tinanong ni Jinka na ano ang fairy eyes. Nagulat ang goddess na hindi alam iyon ni Jinka, at nakikita ng goddess na nakaselyado ang mata ni Jinka. Napagtanto ni Tama na magkaiba ang kulay ng mata ni Jinka. Sinabi ng goddess na mamaya na nila pag-usapan ang detalye. Nakarating na ang apat sa kanilang destinasyon. Nasa gate na sina Jinan at Senya. Tinanong ni Jinan na maaari ba silang papasukin. Sumagot ang Tengo ng hindi. Tinanong ni Jinan ng bakit. Sumagot ng Tengo na ang kanilang mistress ay binigyan sila ng utos. Sinabi ni Jinan na may inutos din sa kanila kaya papasukin sila. Lumapit si Senya upang hamanin ang Tengo. Napira-piraso ni Senya ang Tengo. Sinabi ni Tama na kung may gusto siyang itanong ay sabihin na niya, at may utang na loob na sila sa kanya dahil prinotektahan sila mula sa dragon. Inaamin ng goddess na gusto niya na gisingin nila si Taizan. Tinanong na sino si Taizan, kaya sumagot si Jinka na ang castle na kung saan ginagawa ng Danggaisyo lahat ng research nila. Sinabi ng goddess na si Taizan ay katulad niya na isang lower-ranked mountain deity, ngunit na brainwash siya ng Danggaisyo upang magserbisyo. Naging uwak ang dalawang Tengo. Tinuturo ng mga uwak kung saan-saan ang dalawa upang maligaw sila. Natakot ang lahat ng ibon dahil naglabas si Senya ng sandata. Napagtanto ni Gina na iyon ay isang spell upang matiyak na mananatili silang naliligaw. Nagtataka si Tama na gusto ng goddess na gabayan siya. Sumagot ng oo ang goddess dahil ang field na inilagay ng Danggaisyo ay pumipigil sa kanya na makita kung nasaan si Taizan, kaya gusto niya ipakita nila ang daan sa kanya, at kung nagawa nila iyon, ay sasapakin niya ito upang matauhan ito. Sa tingin ng goddess na ito ay magandang deal, dahil inaalok niya na kukuhanin niya ang isa sa tatlong pinakamalakas na assets ng Danggaisyo upang mawala ito sa kanilang landas. Napapaisip sina Shinsuke at Jinka na sino ang isa pa na bukod kay Taizan at Jinan, kaya sinagot ito ng goddess na si Kuzunoa. Nagulat si Tama. Tinanong ni Tama kung ang fox na si Kuzunoa ba iyon, kaya sumagot ang goddess ng oo. Nagtataka si Tama na bakit napasama si Kuzunoa, kaya sumagot ang goddess na ito ay gusot na istorya. Ikinwento ng goddess na nagsisimula ito na ilang dekada na ang nakalilipas sa isang lalaki. Siya ay ipinanganak sa merchant family at gamit ang kanyang spiritual power nakasali siya sa Danggaisyo. Siya ay interesado sa mga enchanted weapons at spells, ngunit mas pinili ang pananaliksik kaysa pag-aaral sa labanan. Hanggang sa isang araw ay ipinadala siya bilang bahagi ng isang force sa isang misyon upang patumbahin ang yuko na si Kuzunoa. Nung nakita ng lalaki si Kuzunoa ay nabighani ito at na-in-love din si Kuzunoa sa lalaki. Napapasuka si Tama sa mga narinig niya. Dagdag ng goddess na sumama ang lalaki kay Kuzunoa at pinaslang ang natitira sa kanyang squad gamit ang spirit transformation. Ang pangalan nito ay si Yazen at siya ay naging head priest ng Danggaisyo. Tinanong ni Shinsuke kung sino si Kuzunoa. Nahihiyang sabihin ni Tama na nanay niya si Kuzunoa. Nagulat ang dalawa. Tinanong ni Jinka na tatay niya ba si Yazen. Sumagot ng hindi si Tama dahil siya ang mas matanda kaysa kay Yazen. Napatanong si Shinsuke na ang Danggaisyo ay kinulong si Kuzunoa.
Sumagot ng hindi ang goddess dahil ni-report ni Yazan sa Dangaisyon na si Kuzunoa ay natalo, ngunit sa totoo ay tinatago niya ito, at sa araw na ito ang kanyang research ay nagpapatuloy. Ang research na kung saan ginagawang tao ang isang katawara. Dagdag ng goddess na ang spiritually enhanced humans ay isang byproduct ng kanyang studies. Sa tingin ni Shinsuke na kailangan nilang mamatay at sumang-ayon si Tama kahit nakasangkot ang kanyang nanay. May dumating na uwak kaya nagtataka ang tatlo. May bumaba na batang babae kung nasaan si Shinsuke. Nireport ng babae na ang dragon ay kasalukuyang nagme-meditate sa kabundukan ng spiritual pocket at siya ay naliligaw. Nang nakita ng babae si Jinka ay nine-love ito. Biglang nag-I love you ang babae kaya nagulat si Tama. Sinabihan ni Jinka na bitawan siya dahil isa itong human. Sinabi ng goddess na nakita niya ito at kinupkop. Sa tingin ng goddess na ito ay kanyang attendant o marahil apprentice at ang kanyang pangalan ay Rinzo. Pinakita ng goddess si Jinan. Sinabi ng goddess na kung malapit ito sa spiritual pocket ay kaya niya itong bantayan. Magbibigay ang goddess ng prank kay Jinan. May lumabas na babae sa dalawa. Aatakihin sana ito ni Senyo ngunit naghubad ang babae at tinakloban ni Jinan ang mata ni Senyo dahil 8 taon pa lamang ito. Binibiro ng babae si Jinan kaya sumigaw si Jinan at natakot ito at naging rakon at tumakbo. Natatawa ang goddess sa nangyari. Bibigyan ng goddess ng mensahe ang lahat na nasa bundok upang madistract ang dragon. Sasanayin ng goddess ang tatlo. Tinanong ni Tama na may sapat na oras ba sila para doon. May ginawa ang goddess na pinabagal niya ang paglipas ng oras upang magkaroon sila ng maraming oras bago magmadaling araw. Sinabi ng goddess na ang kanilang epo-focus ay ang pagbukas ng fairy eyes at pagtaas ng spiritual power, at kasama ang pagre-relax ng kanilang grupo upang hindi na sila mag-isip-isip, at makakuha ng kapangyarihan na maghuhugis sa kanilang sariling kapalaran, at ang dragon, castles, at demon fox ay marahil malakas at silang tatlo ay mayroong walang limitasyon. Napunta sa ibang lugar ang tatlo. Uunahin ng goddess ang fairy eyes ni Jinka na ang apprentice ni Kokugetsusai. Tinanong ni Jinka na alam niya ang kanyang master kaya sumagot ng oo ang goddess. Sinabi ng goddess na si Kokugetsusai ay laging pumupunta doon at inaabala siya, kaya hinahampas niya ito ng malakas, at iyon ang nagpatibay sa kanya bago niya napagtanto. Kahit ang mga tao ay tinatawag siyang Invincible Phoenix Killer. Ang goddess ang master ni Kokugetsusai. Nakikita ng goddess ang pagkakatulad nilang dalawa ng kanyang master. Sinabi ng goddess na kahit parehas silang extraordinary, tao pa rin sila. Pinalabas ng goddess si Rinzo. Sinabihan ng goddess si Rinzo naglalaban silang dalawa ni Jinka, at kung nagawa niya na manalo ay magkakast siya ng secret spell kay Jinka para mapa sa kanya ito. Natuwa si Rinzo. Sinabihan ng goddess na hindi mamamatay si Jinka sa space na iyon, ngunit subukan niyang pigilan ang kanyang isip na masira. Naglabas ng sandata si Rinzo at nagulat si Jinka. Sumugod si Rinzo at pinutol ang braso ni Jinka. Natakot bigla si Jinka sa nangyari. Bumalik ang braso ni Jinka. Umatake ulit si Rinzo ngunit iniwasan ito ni Jinka. Iniwan ni Shinsuke ang bato ngunit walang nangyari. Kailangan ni Shinsuke na makatakas upang makumpleto ang misyon. Nagpakita ang maliit na version ng goddess upang panoodin si Shinsuke. Pinapalayo ni Tama ito dahil nadidistract siya. Sinabi nito na kung ganitong kaliit lang ay nadidistract siya ay magagawa niya bang makapunta sa shore. Habang naglalakad si Tama ay tinawag siya nito at gumawa ng nakakatawang mukha, kaya napatawa si Tama at nahulog sa tubig. Naiinis si Tama dahil mabigat na ang damit niya ngayon dahil sa nababad sa tubig. Tinanong ni Tama na bakit ito nakaharang sa kanyang daraanan. Sumagot ang goddess na ganoon gumagana ang pagsasanay. Napagtanto ni Tama na ang distraction ay parte ng pagsasanay. Napagtanto ni Gina na walang katapusan kaya pinayagan na niya si Senyo na gumawa ng kanyang sariling pagkilos. Sinabi ni Gina na kapag nakita niya si Jinka malaya siyang talunin ito, at siya ang unang spiritually enhanced human na nasa loob niya ang 1,000 katawara, at patunayan ang kanyang sarili na karapat-dapat siya sa karangalan. May nakita si Senya, at may binigay ito upang hindi siya patayin, at umalis na ito. Umatake si Rinzo at naiwasan ni Jinka. Nagbago bigla ng hammer ang sandata ni Rinzo kaya nagulat si Jinka at iniwasan. Nagbago ulit na papads at tumalsik si Jinka. Akala ng goddess na sinabi niya na huwag itong magpipigil. Humingi ng tawad si Rinzo. Binago ulit niya ng kutsilyo ito at nagpalabas ng exploding talisman. Naisip bigla ng goddess na nakalimutan niya na ipaliwanag ang fairy eyes nito. Ipinaliwanag ng goddess na ang fairy eyes ay mata na pinagkalooban ng espesyal na espiritual na kapangyarihan, at ang mga taong mayroong ganito ay palaging ipinapanganak na may kakambal. Nagulat si Rinzo na may isang tao pa na kasing hot ni Jinka. Nabatukan ni Jinka si Rinzo.
Umatake ulit si Rinzo. Sa tingin ng goddess na alam niya na ito dahil hindi siya nasurpresa, at nakita niya ito dati sa may Yamato family na isang bata na katulad ng mukha niya na namumuhay ng masaya kasama ang kanyang magulang. Sinabi ng goddess na kapag ang twins na may fairy eyes ay magkasama, ito ay may posibilidad na makaakit ng masamang katawara, at iyon ang dahilan kung bakit siya ipinamigay kay Kokogetsusai. Napagtanto na ni Jinka kung bakit siya napunta sa kanyang master. Sinabihan ng goddess na huwag niyang kamuhian ang kanyang magulang, master, at kakambal. Tinanong ni Jinka na bakit siya. Sinabi ni Jinka na ang pagsasanay ay sobrang mahirap habang nakikita niya ang kanyang kapatid na naglalaro, at siya ay nasa malamig na hut sa may kabundukan habang ito ay nasa Yamato family na nakatira sa malaking bahay na sobrang saya. Sinabi ng goddess na ang katotohanan na hindi niya matanggap ang kanyang kapalaran at naghangad na maging isang katawara ay nagpapatunay na siya talaga ay isang tao. Dagdag ng goddess na ang kambal na may fairy eyes ay nababahagi sa isa't isa ang kanilang buhay, at kung may namatay na isa ay mamamatay din ang isa pa. Sinabi ng goddess na isipin niya ang kanyang buhay ng ilang sandali at makikita niya na walang magandang nangyari sa kanyang buhay at lahat ng ito ay pain, tulad ng pag-ambandona, pinatay ang kaibigan, at nawala ang lahat. Hindi sumang-ayon si Jinka dahil nagkaroon din siya ng kaibigan, at nakilala ang kanyang kapatid, at nakasalubong ng mga hangal, at nakakita ng kamatayan at buhay, at ang rason kung bakit ito masakit dahil hindi siya masaya. May nangyayari sa mata ni Jinka. Sinabi ng goddess na ang trick para mawala ang Seliado ay tanggapin ang kanyang sariling existence at lugar sa mundo. Tinanong ng goddess kung ano ang nakikita ni Jinka sa kanyang mga mata. Umatake si Rinzo, at nakikita ni Jinka na ang talisman na iyon ay wala masyadong kapangyarihan. Nakikita ni Jinka na ang liwanag na iyon ay pareha sa tao at katawara. Naisip ni Shinsuke na lumipad siya at tinanong niya sa goddess na tumaas doon. Namangha ang goddess dahil ang spirit at imahinasyon ay nagbigay hugi sa kanyang kapangyarihan. Si Shinsuke ang unang napagtagumpayan ang pagsasanay. Tinanong ni Shinsuke kung nasaan sila kaya sumagot ang goddess na nasa tunay na mundo. Bumagsak si Shinsuke sa harapan ni Senya habang nakatutok sa leeg nito ang sword. Habang umaatake si Rinzo ay napigilan ito ni Jinka. Nakiusap si Jinka na sumuko na si Rinzo. Nag-okay si Rinzo kaya nanalo si Jinka. Sinabi ng goddess na maaari niya itong patayin dahil ang batang ito ay isang Dangaisyo at siya ay apprentice ng dragon, at bilang isang spiritually enhanced human nagtataglay siya ng hindi kapani-pani walang potensyal. Sa tingin ng goddess na ito ay isang himala na nagawa niya na mahuli ito kahit na siya ay napakalakas. Inutos ng goddess na patayin niya ito. Nagdadalawang isip si Shinsuke. Tinanong ng goddess kung anong gagawin niya dahil kapag pinatayo niya ito, siya ay mapipira-piraso ng mabilis. Sa tingin ng goddess na mas mabuting patayin niya ito dahil maaari siyang maging mas mapanganib kaysa sa dragon balang araw at may potensyal ito maging demon god. Ayaw gawin ito ni Shinsuke dahil sa ngayon siya ay isang batang tao. Naiinis si Shinsuke dahil ginawa nilang halimaw ang isang bata, at wala siyang pakialam kung maging demon god ito. Humanda si Senya. Sinabihan ni Shinsuke na gawin niya ito ng mabilis. Minintis ni Senya ang pag-atake, at sinira ang laruan. Umalis na din si Senya. Sa tingin ng goddess na kailangan pa ng practice ni Jinka. Sa tingin ng goddess na ang pakikipaglaban sa dragon ay ang pinakamahusay na gawin. Tinanong ni Jinka na seryoso ba ang goddess na kaya niyang manalo, at kahit lumaban sila ng 10 beses, siya ay matatalo sa bawat laban, at ganoon kalaki ang pagkakaiba nila. Sinabi ng goddess na pumunta sila at subukan ito. Ang una na gusto ng goddess ay matutunan niya physically na kaya niyang makaharap ang taong ito at makasurvive. Ipapadala ng goddess siya sa harapan nito at iyon ang pagtatapos ng kanyang pagsasanay. Ginawa ito ng goddess kaya nagulat ang dalawa. Bumagsak sa tubig si Jinka at tinangay ng alon. Nagtataka si Jinen kung iyon ba ay isang ilusyon. Sinusigurado muna ni Tama na kaya niyang tumayo ng matagal sa tubig bago tumawid. Ininform ng goddess na tapos na sina Shinsuke at Jinka, at naghihintay. Nagulat si Tama kaya nahulog ulit sa tubig. Sinabihan ng goddess na matatapos ito sa isa sa dalawang paraan, na nakumpleto niya ang kanyang misyon, o ang kanyang isip ay napilitan na humiwalay. Nagme-meditate si Tama. Dumating si Tama kina Shinsuke at Jinka. Sinabihan ng goddess ang tatlo na tapos na ang paghahanda, at oras na para sila'y umalis. Ininform ng goddess na maglalagay siya ng field sa mountain na magtatrap sa dragon ng ilang araw, at sasamantalahin nila ito upang atakihin ang main temple ng Dangaisyo. Sinabi ni Jinka na ang natitira na lang na beast leaders na kakaharapin nila ay sina Yazen at Kuzunoa, at marahil sila ay mananalo. Sinabihan ng goddess na sasama si Rinzo.
Sinabi ni Tama na bumalik sila upang labanan ang dragon dahil ito na siguro ang pinakamagandang tsansa nila. Sinabi ng goddess na kahit tumaas ang kanilang spiritual power sa pamamagitan ng pagsasanay, ay hindi pa rin ito may kukumpara sa dragon. Sinabi ni Tama na alam niya ito at ginagawa niya lang ito dahil may plano siya. Nag-okay ang goddess. Sinabihan ng goddess na pwede silang manatili doon ngayong gabi at nagpaalam na ito. Tinanong ni Jinke na sigurado ba siya na ito ang kanilang pinakamagandang tsansa. Sumagot ng oo si Tama. Napagtanto ni Jinke kung anong gustong ipahiwatig ni Tama na isasama nila sa kanilang laban ang Mountain Goddess. Tinanong ni Shinsuke na sigurado ba talaga siya na gagawin ng goddess iyon. Sumang-ayon si Jinke na malabong tutulungan niya sila. Sinabi ni Tama na magsusugal sila at ito ay isang pagkakataon upang masuri kung gaano sila kahalaga sa Mountain Goddess. Sa tingin ni Tama na ang odds ay nasa kanilang pabor dahil hindi niya sinanay sila kung wala silang silbi sa kanya. Sinabihan ni Tama na ang plano ay mag-focus ng buo sa pag-atake at unahin ang pag-iwas. Tinanong ni Shinsuke na lalaban sila habang tumatakbo. Sumagot ng oo si Tama na tatakbo sila habang pupunta siya patungo sa lungga ng Mountain Goddess. Nagtataka si Shinsuke na hindi ba niya napansin sila na nandoon. Sa tingin ni Jinke na hindi sapat ang kanilang spiritual power upang siya ay matakot. Magta-transform pa lang si Jinka ay biglang sumulpot si Senya at pinalayo kay Tama. Napansin ito ni Jinan at lumapit kay Jinka. Nagpakilala si Jinan at siya ay isang commander ng Dangaisyo Beast Leaders. Sinabi ni Jinan na haharapin ni Jinka ang hustisya para sa krimen sa pag-atake sa main temple ng Dangaisyo at nagkita na sila kaya tatapusin niya na ang paghahatol. Nagpakilala si Senya kay Shinsuke. Ininform ni Senya na papatayin ng kanyang master si Jinka kaya sinabihan niya ang dalawa na manatili sila kung nasaan sila at anumang kahina-hinalang galaw ay magre-resulta sa kanilang kamatayan. Sa tingin ni Jinka na hindi ito maganda dahil ito ay nasa ibang level at ang unang atake nito ay matatapos siya. Umatake si Jinan at nagulat si Jinka na nagmintes ito. Sa tingin ni Jinan na lalapit ito kung gagawa siya ng unang paggalaw. Umatake ulit si Jinan at nagmintes ulit. Nagulat ang dalawa na ito ay isang himala dahil nagmintes ang dalawang atake. Nagtataka si Jinan kung nagkataon lang ba ito o kayang maiwasan ni Jinka ang atake niya. Napatawa si Jinka. Umatake ulit si Jinan ngunit ito ay Shikigami. Pumunta sa likod si Jinka habang naglabas ng blade ngunit sinira ito ni Jinan. Sa tingin ni Jinan na nasa harapan niya ay Shikigami. Sumulpat si Jinka at kinuha si Tama upang mag-transform. Nagulat si Shinsuke dahil dumami ang buntot na naging 5. Tinanong ni Jinka na anong klaseng pagsasanay ang ginawa niya dahil biglang lumakas ang kanilang spirit transformation. Sumagot si Tama na kinultivate niya ang kanyang spirit gamit ang meditation ng 10 taon. Sinabihan ni Jinan na mas lalong magiging masakit ang kamatayan ni Jinka kapag lalo siyang pumapalag. Tinanong ni Jinan kung ipagpapatuloy niya ba ang laban at sumagot ng oo si Jinka na lalaban siya upang makasurvive. Nakikita ni Tama na napalabas ni Jinka ang 5th at magagawa niya ba itong ma-master ang teknik na lalabas dito. Sa tingin ni Jinan na kaunti na lang, si Jinka ay magiging isang malakas na fighter na may kukumpara kay Daoren, pero nadismaya siya dahil inutusan na siya kaya hindi na niya maaaring ipagpaliban ito, at papatayin na niya ngayon si Jinka. Nararamdaman ni Jinka na lumakas ng 3 beses ang kanyang spiritual power kaysa dati ngunit mahina pa rin kumpara kay Jinan. Hinimok ni Jinan na umatake si Jinka dahil hahayaan niya itong gumawa ng unang paggalaw. Gumamit si Jinka ng Konjugen. Naiwasan ito ni Jinan at nagulat siya dahil wala doon si Jinka. Ang Metal Blade ay isang diversion ni Jinka upang gamitin niya ang 5-element combination na kanyang ultimate attack na Gogyukon. Natuwa si Tama dahil nagawa ito ni Jinka. Sa tingin ni Tama na ito ang pinakamalakas na atake na mayroon si Jinka ngayon. Binato na ito ni Jinka. Gumamit si Jinan ng Hagansho upang wasakin ito at nawasak din ang braso ni Jinka. Sa tingin ni Jinka na mamamatay na siya dahil maraming dugo ang nalabas. Naglabas ng panibagong buntot si Jinka. Nagulat ang tatlo dahil nakapagpalabas si Jinka ng pang-6 na buntot. Natutuwa ang goddess dahil ito ay mas maganda kaysa kay Kokugetsusai. Sa tingin ni Jinan na ito ay malaking banta kaya hindi niya ito papayagan na mabuhay. Gumamit si Jinan ng si Dragon Oblivion Kick at aatake din si Jinka. Biglang sumulpat ang goddess upang tigilan ang dalawa. Natuwa si Tama dahil gumawa na ng paggalaw ang goddess. Pinabagsak ng goddess si Jinka at ikinulong sa bundok si Jinan. Nagulat ang dalawa na nagawa ng goddess na pigilan si Jinan. Sa tingin ni Shinsuke na tama si Tama na kaya nilang isama sa kanilang laban ng goddess. Binyanta ng goddess ang tatlo dahil pinwersa nila ang kanyang tulong. Nakawala si Jinan sa bundok. Tinanong ng goddess na magpapatuloy ba ito dahil siya kakaharapin nito.
Sa tingin ng goddess na hindi ito mananalo kaya mas mabuting tumakbo na siya. Pinapalayas ni Jinan ng goddess kaya nagugustuhan ito ng goddess. Binaba ng goddess si Jinan sa molten core ng planeta. Nagalit si Senya at umatake. Biglang napasabi ng tatay si Senya habang ikinukulong kaya nagulat ang tatlo. Nagulat ang goddess na pamilya sila at napagtanto niya ang silver-haired clan. Hahayaan muna ng goddess na ikulong ang dalawa doon sa ngayon. Nawala na ang transformation ni Jinka at nanghihina ito dahil maraming dugo ang nalabas. May ipinasok ang goddess upang tumigil ang pagdurugo. Sinabi ng goddess na may gagawin pa sila dahil minanipula siya ng ganoon. Tinanong ni Tama kung ano ang gusto niya, kaya sumagot ang goddess na gusto niya ang soul ng dalawa na kainin, at hindi kay Shinsuke, at hihintayin niya ito hanggang matapos ang kanilang misyon para kolektahin. Sinabihan ng goddess na ipaalam ni Rinzo sa kanya kung nahanap na niya si Taizen. Nagpaalam si Rinzo upang umalis na sila. Ininform ni Yazen na sina Jinan at Senya ay sinelyado ng Mountain Goddess. Tinanong ni Daoren ang tungkol sa grupo ni Jinka, kaya sumagot si Yazen na papunta doon at may injury. Dagdag ni Yazen na ang Mountain Goddess ay tinulungan sila upang patasin ang spiritual strength. Nagustuhan ni Daoren ang narinig niya. Alam ni Yazen na iyon ang sasabihin ni Daoren kaya hindi na siya magpapadala ng assassin, at hihintayin nila dito ang pagdating ng mga ito. Nag-okay si Daoren. Naiisip ni Yazen na may problema sila kina Jinan at Senya. Sa tingin ni Daoren na babalik ang mga ito dahil hindi naman sila pinatay ng goddess. Lalabas si Daoren upang mag-warm up at makapaghanda sa pagdating ng mga ito. Nasa harapan ni Daoren ang 10 saints for the opening of heaven. Nagpapahinga ang apat sa isang inn. Natuwa si Jinka dahil nagawa nilang tanggalin ang dragon tulad ng kanyang plano, at nagawa nilang makaharap ang halimaw na nawala lang ang kanyang braso. Nagtataka si Jinke na kahit nawalan siya ng isang braso ay wala siyang nararamdaman na sakit at hindi naaapektuhan ang kanyang spirit power. Sa tingin niya na kaya niya pang magpatuloy kaysa dati dahil nararamdaman niya pa rin ang pakiramdam kung paano na-awakened ang kanyang spirit power. Tinanong ni Tama kung sigurado ba siya at sumagot ng oo si Jinka. Nararamdaman ng dalawa na lumalaban na sina Daoren at ang 10 saints para sa opening ng heaven. Nag-transform na si Daoren. Sa tingin ng mga ito na naging bantana sa Dangaisyo ang Beast Leaders dahil madalas na kumilos sa kanilang sarili. Patutunayan nila na dapat niyang isuko ang kanyang autoridad at lumayo sa battlefield. Dismayado si Yazen dahil gugulpihin nito ang kanyang bagong gawa. Hindi nagustuhan ni Daoren ang laban dahil hindi matitibay ang mga ito. Aalis na ang lahat ngunit pinigilan ni Rinzo ang mga ito dahil kailangan nilang isulat ang kanilang pangalan sa papel. Mas pinaliwanag ni Jinka na ito ay pinapayagan na makapag-transport ng human o katawaran na kahit gaano pa ito kalayo. Hindi makapaniwala ang lahat na kaya itong gawin ni Rinzo kaya ipapakita niya ito sa lahat. Ipinalabas ni Rinzo ang uwak na si Kijiro, at namangha ang lahat na ito ay totoo na kaya niya. Sa tingin ni Tama na ito ay makakatulong upang makaiwas sa tunay na panganib. May kinuha si Rinzo na mga katawaran na hinihiling na i-summon na pagkatapos marinig na gusto nilang lahat na makipaglaban sa Dangaisyo at hindi nila gusto ang Dangaisyo. Hindi pumayag si Tama dahil hindi sila lumalaban sa personal na paghihiganti dahil ang kanilang tungkulin ay baguhin ang mundo na naghahatid lamang ng paghatol sa mga nagsasagawa ng malupit na eksperimento sa mga tao at katawara. Nagsorry si Shinsuke dahil para sa kanya ito ay personal. Sinuggest ni Tama na iwasan nila na isama ang katawara sa pakikipaglaban sa mga tao, at huwag subukan na gamitin ang soul calling para sa anumang bagay maliban sa proteksyon. Dito ay natatanaw na nila ang main temple at dadaan sila sa front gate. Nag-spirit transformation na si Jinka. Naramdaman ng dalawa na nandoon na sila. Gustong malaman ni Yazen kung sino ang tatay ni Tama, at natatawa si Kusunoe dahil interesado na siya ngayon na pag-aralan ang past ng babae. Giit ni Yazen na siya lang ang kanyang interesado. Inaasahan ni Daoren na dadating sila sa front gate. Nagtataka si Tama na siya lang ang naghihintay sa kanila. Giit ni Daoren na ang iba ay inaasahan na patagang papasok sila kaya binantayan ang ibang area. Nasisiyahan si Daoren na walang mag-aabala sa kanila at ganoon din ang nararamdaman ni Jinka. Nagdekoken si Jinka ngunit nawasak ito ni Daoren at nasuntok si Jinka. Ang Western fighting techniques ni Daoren ay isang traversal method para sa kanyang Fist's God-Shifting Wind. May pinagmamasdan si Shinsuke. Gumamit ng Juuban si Jinka ngunit naiwasan ito ni Daoren at sinuntok si Jinka. Napansin ni Shinsuke si Reishin at sinaksak, ngunit ito ay isang Shikigami. Hinamon ni Reishin na maglalaban sila doon at pumayag si Shinsuke. Naglabas ng Sixth Tail si Jinka upang gumamit ng Radiant Sin ngunit nasuntok ito ni Daoren dahil mabagal na i-cast ito ni Jinka.
Nakikita ni Kusunoe na lumakas ang spiritual power ni Jinka. Sumang-ayon si Yazen ngunit ito ay nangangailangan ng higit pa sa simpleng firepower upang mapagtagumpayan ng isang martial artist tulad ni Daoren. Sa tingin ni Yazen na mananalo ay si Daoren pero kay tama ay si Jinka. Ang unang iniisip ni Daoren na pagkatapos niya maging isang spiritually enhanced ay natatakot siya na maging mahina, ang kapangyarihang tulad nito ay madaling humantong sa pagiging mapagmataas at pabaya, iniligtas niya ang kapalarang iyon sa pamamagitan ng pagharap sa isang taong na mas malakas, na tulad ni Jinan na isang walang kapantay na martial god na magtutulak sa kanya para mahasa ang kanyang sarili, at ngayon ay kaharap niya ang isang warrior sage na may mas mataas na spiritual power kaysa sa kanya. Minaliit ni Jinka ito dahil akala niya na mas lumakas na siya ngayon. Sa tingin ni Jinka na malayo pa siya dito. Kakailanganin din niya ng isang himala upang talunin si Daoren. Nilabas na ni Jinka ang 5 element. Naiinis si Arabuki dahil napapagod na siyang humiwa ng papel. Hinimok ni Reishin na pumunta si Shinsuke doon. Ipinangako ni Shinsuke na makakakuha si Arabuki ng dugo ngayon. Habang naglalakad si Shinsuke ay may nakita siyang tao, kaya sinugod ito ni Shinsuke, ngunit nag-transform ito upang sanggay ng atake. Giit ng priest na ang lakas ng loob ni Shinsuke na pumasok sa laboratory. Pinapalayas ni Shinsuke ito dahil nandoon lang siya para sa isang tao. Sinaksak ni Barry ang priest. Umatake si Barry kaya sinangga ito ni Shinsuke. Nakikita ni Jinka ang flow ng spirit ni Daoren dahil sa kanyang fairy eyes, at nakikita din niya kung saan ito nakafocus na mahuhulaan niya kung ano ang susunod nitong paggalaw. Plano ni Jinka na iwasan niya ang lahat ng atake nito at papatamain niya ang lahat ng kanyang atake dahil ang kanyang fairy eyes ay magdadala ng himala. May nangyayari sa kaliwang kamay ni Jinka. Sumugod si Daoren na hindi nakatingin si Jinka, ngunit nagawa ni Jinka na masuntok ito. Natutuwa si Daoren dahil naramdaman niya iyon. May ipinakita si Daoren at sa pagsasanay pa lang niya ito ginagawa na ang Senjinkan. Naiwasan ni Shinsuke ang atake ni Barry at sinuntok ito. Umatake ng sabay ang dalawa ngunit hindi mahiwa ni Shinsuke si Barry kaya tumakbo na lamang ito at sumunod si Barry sa kanya. Sa kabilang panig bumagsak si Jinka sa atake ni Daoren. Nakabangon si Jinka at ginigising niya ang kanyang sarili. Biglang may naramdaman si Jinka na napakalaking spiritual power at naisip nito na gamit ang kamay na iyon para tanggalin ang mga hindi naaayon sa kanyang isip. Ipinasok ni Jinka ang kamay niya sa sarili niyang utak at nagulat ang tatlo kaya inutos ni Tama na huwag ilagay ni Jinka ang kamay nito sa loob ng ulo nito. Nung pinasok ni Jinka ang kamay niya sa sarili niyang utak ay may naisip siyang gagawin upang matalo si Daoren. May dumagdag na naman na buntot si Jinka kaya mayroon na itong 7 buntot. Nag-aalala si Tama sa ginawa ni Jinka dahil ipinasok ni Jinka ang kanyang sarili sa panganib. Namangha si Daoren dahil dati lamang ay may 4 itong buntot at ngayon ay 7 na kaya magpapatuloy muli ang kanilang laban. Umatake si Jinka at biglang mabilis nakaiwas sa atake ni Daoren at namangha rin si Tama dahil ang bilis ni Jinka. Gumamit si Jinka ng Gogyukon at gumamit si Jinka ng hangin at kidlat upang hindi makatakas si Daoren sa Gogyukon ngunit umatake pa rin si Daoren ng harap-harapan. Kumpiyansa si Daoren na kaya niyang higitan ang mga atake ni Jinka at biglang may dumaan sa gitna ng dalawa kaya nagulat ang mga ito. Tinanong ni Jinka kina Tama kung may nakita ba silang dumaan sa gitna ng dalawa ngunit hindi nila nakita ito. Nakabangon si Daoren sa atake ni Jinka at lumapit. Namangha si Daoren sa kanyang Gogyukon at dahil doon naubos na ang spirit power ni Daoren at tinanggap niya na ang kanyang pagkatalo. Aalis na ang tatlo at nawalan na ng malay si Daoren. Nagulat si Yazen dahil natalo si Daoren kaya tinanong ni Kusunoe na anong gagawin nila ngayon at sumagot si Yazen na tatakbo sila. Tinanong ni Kusunoe na inaasahan ni Yazen ang pagpunta ni Jinka doon kaya sumagot si Yazen na isa siyang researcher at ang pakikipaglaban ay hindi niya gusto at dagdag pa nito na kahit na makipaglaban sila ay malalaban ng mundo kung sino si Kusunoe pero biglang naisip ni Yazen na gamitin si Taizan. Patuloy na tumatakbo si Shinsuke at biglang tumigil na ito sa isang silid. Umatake ng umatake si Barry ngunit naiiwasan ito ni Shinsuke. Namamangha si Arabuki kahit na unti ang spirit power ni Shinsuke ay ito ang nakakapagpigil sa kanyang hangin kaya siya ay nakakalipad ng malaya. Naliliitan si Arabuki sa pinaglalabanan nila kaya inutos ni Arabuki kay Shinsuke na pumunta sila sa labas at pumunta sa himpapawid. Dahil sa mga atake ni Barry ay biglang nasira ang kisame kaya lumipad sina Shinsuke at sumunod din si Barry sa kanila. Habang naglalaban ulit sina Shinsuke ay nakita ito ni Tama. Nagiging masaya talaga si Arabuki at tinanong niya kay Shinsuke kung saan gusto nitong pumunta kaya sumagot si Shinsuke na wala at may gusto siyang patayin. Umatake si Shinsuke gamit ang Tenchi Wari at nahati ni Shinsuke si Barry.
Nagtataka ang mga monks kung ano ang tunog na iyon at sumagot si Inga na huwag silang mag-alala. Ininform ni Owo kay Inga na natalo si Dauren pati na si Reishin at malapit nang masira ang laboratory. Naiisip ni Inga na ang main temple ay tapos na at ang layunin lamang ng Danggaisyo ay maglakbay para labanan ang mga halimaw at ang mga kasama niya lamang ang kailangan sa Danggaisyo. Biglang bumangon si Barry at sinuntok si Shinsuke at patuloy ang dalawa na magbugbugan hanggang sa matalo si Barry. Inihayag ni Jinke na wala ng sapat na spirit power si Barry kaya hindi na niya mapapanatili ang kanyang talisman body. Namatay na si Barry kaya napaluhod at sumigaw si Shinsuke. Nakita ni Jinke na mas marami ng spiritual power ang Arabuki at naging Katawara ang sword. Ipinalam ni Tama na pwede nang umuwi si Shinsuke dahil naipaghiganti na nito si Shokugen kaya hindi pumayag si Shinsuke dahil hindi pa tapos ang kanyang laban dahil buhay pa si Yazen. Biglang lumindol at ito ay si Taizan at may tinawag si Rinzo ngunit walang dumating. Umatake si Taizan kaya tumakbo ang apat. Biglang dumating si Mountain Goddess kasama ang Mountain Katawara. Nagulat si Yazen nang makita nila ang Mountain Goddess at inatake ng Mountain si Taizan. Bumagsak si Taizan at sa tingin ni Tama na hindi iyon sapat para mapatay si Yazen. Ginising ni Kuzunoa si Yazen at tinanong ni Kuzunoa kung anong gagawin na ni Yazen. Kinagat na ni Yazen si Kuzunoa para mag-spirit transformation. Lumabas na si Yazen sa temple at lumipad na papalapit sina Jinka kina Yazen. Alam ni Yazen na wala silang palag sa Mountain Goddess kaya ibubuhos nilang dalawa ang kanilang enerhiya sa pagtakbo ngunit hindi ito hahayaan ng Mountain Goddess kaya gumamit ito ng Raisho Josen. Humingi ng tawad si Mountain Goddess kay Taizan ngunit gumamit ng metal si Yazen para makaligtas. Namangha si Mountain Goddess dahil transform nito si Yazen bilang Earthen Spirit na maging defensive sorcery na metallic element at ipinagmayabang ni Yazen ang kanyang kaalaman at iyon ang kanyang kapangyarihan. Biglang nag-rage si Mountain Goddess at natakot si Yazen kaya tumakbo. Inutos ni Tama na ibato siya kina Yazen at pagkabato ni Jinke kay Tama ay sinipa ni Tama si Kuzunoa. Malapit na rin si Jinke kay Yazen at hinanda ang Gogyo na Shintutsu. Gumamit din si Yazen ng Kusuryuhaw at natalo si Jinka dahil siyam ang buntot ni Yazen kaysa kay Jinka na 7. Handa na rin tapusin ni Yazen si Tama at pinapatahimik ni Tama si Yazen dahil ito ay problema ng pamilya. Nakaligtas si Jinka sa atake ni Yazen kanina at iniisip ni Yazen kung anong gagawin niya. Balak niyang kuhanin si Rinzo bilang hostage at tumakbo. Tinanong ni Jinka kung saan niya mahahanap ang kanyang research documents at relasyon nito kay Kokugetsusai. Dinilaan ni Yazen si Jinka dahil hindi niya sasabihin kaya umatake si Jinka pero nakakaya ni Yazen na sanggain ito. Tinanong ni Kuzunoa kay Tama kung sino ang mananalo kaya sabi ni Tama na si Jinka ang mananalo. Inalok ni Kuzunoa si Tama na sumama sa kanila dahil kaya ni Yazen na gawing tao si Tama ngunit hindi sumang-ayon si Tama dahil tanggap niya at ng lahat na siya ay isang katawara at wala siyang intensyon na baguhin ang sarili niya. Dagdag niya na mahal ni Tama ang sarili niya kaya balak niyang pigilan si Yazen dahil mapanganib ito sa mga tao at katawara ngunit ipinaalam ni Kuzunoa na mukhang si Jinka ay nawala na sa kanyang katauhan. Nung tiningnan ni Tama si Jinka ay kinakain nito ang bato. Ipinaalam ni Yazen kay Jinka na ang pagkain sa spiritual power ni Taizan ay hindi na ulit ito magiging tao ngunit gusto mangyari ni Jinka ito at may naramdaman. Lumabas na ang dalawa pang buntot na light at darkness kaya siyam na ang buntot ni Jinka. Hindi nasisiyahan si Mountain Goddess sa ginagawa ni Jinka dahil kahit na si Kokugetsusai ay hindi umabot doon sa kalagayan ni Jinka. Tinanong ni Yazen na kaya ba ni Jinka ang mabilis na pagbabago dahil naputol ang kaliwang kamay nito sa pakikipaglaban kay Jinan pati kay Dauren kaya sumagot si Jinka na oo kung siya ay magiging higit sa tao. Pantay ang laban ng dalawa pero hindi naniniwala si Mountain Goddess dahil ang spirit power ni Jinka ay tumataas. Napaatras si Yazen at nag-iiba na ang itsura ni Jinka ngunit nung sumigaw si Tama ay biglang bumalik ito sa dati. May naisip si Yazen upang makatakas at inatake si Jinka at nawala na sa control si Jinka kaya umatake ngunit gumamit si Yazen ng Shikigami na kamukha ni Tama para si Jinka ay mawala sa sarili habang tinago ni Kuzunoe si Tama at lalong nag-rage si Jinka. Napagtanto ni Shinsuke na wala rin si Kuzunoa kaya pinahahanap ni Shinsuke kay Rinzo ang mga ito dahil sigurado ito nakasama ni Kuzunoe si Tama at tutulong si Shinsuke kay Jinka. Gumamit ng clone si Yazen habang pinipigilan ng kaluluwa ni Jinka ang kanyang sarili at alam nito na ilusyon lamang ang napatay niyang Tama kaya hindi niya alam kung bakit niya hindi makontrol ang kanyang sarili. Papalapit si Yazen kay Mountain Goddess dahil balak niya na ipaatake kay Jinka si Mountain Goddess at para makatakas. Biglang nasa taas si Shinsuke at nahiwa si Yazen. May naramdaman si Jinka at nung makita niya na nagdurugo ang katawan ni Shinsuke ay may nangyayari ulit kay Jinka.
Nararamdaman ni Mountain Goddess na mapanganib ang nangyayari kay Jinka at inutos nito sa mga crows na kuhanin si Rinzo dahil aalis na sila doon. Tinanong ng crow na papaano ang parusa ni Taizan ngunit sumagot si Mountain Goddess na ang kanilang priority ay makatakas roon dahil maraming mawawalan ng buhay. Kung titingnan ni Mountain Goddess si Jinka ay makikita niya na si Jinka ay nakatingin kay Shinsuke at tumigil sa paggalaw. Ang walang katapusan na paglaki ng kapangyarihan na iyon pati na ang pagkain nito sa katawan ni Taizan at patuloy na pagkuha sa spirit power ng mountain ay ang kanyang mabilis na pagbabago ay nagdudulot ng kabaliwan na hindi na si Jinka na mapipigilan pa. Dagdag ng Mountain Goddess na ito ay isang god beast na inuubos ang kalupaan at mas malakas pa sa Nine-Tailed Fox. Lalong lumalaki ito at kahit na ang kalooban ni Jinka ay hindi alam kung ano iyon. Biglang bumalik ang kapangyarihan ni Tama at nagtataka si Rinzo kung anong gagawin nila kaya sumagot ang crow na tatakas na sila dahil para makaiwas sila sa pagwawala ni Jinka. Biglang lumapit si Jinka kay Rinzo at tutulungan sana ng Mountain Goddess ito nang biglang may lumabas at nagtataka si Mountain Goddess kung sino ang mga ito. Nang makuha na ni Mountain Goddess si Rinzo ay umalis na sila. Aalis na rin sana ang mga lumabas ngunit nakuha ni Jinka ang isa pero sinipa ni Tama si Jinka at sinakal ni Jinka ito habang pinipigilan ng kalooban ni Jinka ang sarili niya. Biglang kumalma si Jinka at kinis ni Tama si Jinka. Biglang nag-soul calling si Rinzo pero hiniwalay sina Jinka at Tama. Ipinaalam ng Mountain Goddess kina Tama na hindi na niya alam kung nasaan si Jinka. Napapatanong si Tama kung sino yung 5 lumabas na nakahod pero hindi rin alam ito ng Mountain Goddess. Balak ni Tama na hanapin si Jinka na mag-isa kaya sina Rinzo na ang bahala kay Shinsuke at ipinangako ni Tama kahit gaano pa katagal na mahanap niya si Jinka ay hahanapin pa rin niya ito.